Sa laylayan ng isang baybaying bukid sa Palawan, namumuhay ng tahimik si Mang Hector, isang 68 anyos na magsasaka. Wala siyang asawa, wala ring anak sa tabi niya. Ang kanyang tanging kasama sa buhay ay ang katahimikan ng alon, ang halakhak ng mga ibon tuwing umaga at ang amoy ng lupa na bagong araro. Araw-araw maaga siyang nagigising bago pa sumikat ang araw. May lumang welo siya sa dingding ng kanyang kubo, ngunit hindi niya ito ginagamit. Mas sanay siyang umasa sa sinag ng araw at tunog ng kalikasan kaysa sa tiktak ng makina. Magsisimula siya sa pagdidilig ng mga pananim, kamote, talong, sili at kaunting kamatis. Sa likod ng kanyang kubo ay may ilang puno ng niyog at mangga na siya ring pinagkukunan niya ng karagdagang kabuhayan. Makunat ang lupa ngayon, Hector. Wika ng kapitbahay niyang si Aling Meding isang umaga habang naglalakad ito papuntang Sapa. Mukhang tag-init na naman. Oo nga sagot ni Mang Hector habang pinupunasan ang pawis sa noo. Kailangan ko nang maghukay ng panibagong kanal para sa irigasyon. Yung luma na tabunan ng landslide nung isang linggo. Isang payak at hindi makabagong pamumuhay ang meron siya. Wala siyang cellphone, ang radyo lamang niya, na madalas ay putol-putol ang signal, ang nagsisilbing koneksyon niya sa mundo. Sa isang lumang aparador sa sulok ng kubo niya, may ilang litratong itim-puti. Isa doon ang larawan ng kanyang anak na si Arvin. Kinuhanan halos 20 taon na ang nakalilipas noong bago pa ito lumuwas sa Maynila. Mang Hector, makakabalik po ako sa probinsya pagtapos ng ilang buwan lang. Masiglang paalam noon ni Arvin. Subalit iyon na rin ang huling araw na nakita niya ito. Mula noon, wala nang sulat, walang tawag, walang kahit anong palatandaan ng pagbabalik. Sa kabila ng lahat, araw-araw pa rin niyang iniluluto ang paboritong ulam ni Arvin tuwing linggo, pritong galunggong at ginisang munggo, para raw sakaling bigla itong bumalik. Sa halip na magkimkim ng galit o sama ng loob, ipinagpatuloy na lamang ni Mang Hector ang buhay. Siguro masaya na siya sa syudad, aniya minsan sa sarili habang pinagmamasdan ng langit. Basta ako, narito pa rin, naghihintay, nag-aalaga ng lupa. May kahirapan ng buhay, ngunit hindi ito alintana ni Mang Hector. Sa bawat tanim niyang mabubuhay, sa bawat itlog na inilalabas ng kanyang mga manok, may kasamang tuwa sa puso niya. Hindi man kalakihan ang kinikita niya sa palengke tuwing Sabado, sapat na ito upang makabili siya ng bigas, kape, asin at kaunting asukal. Sa gabi, madalas siyang nasa may tabing dagat, nakaupo sa isang lumang bangkito habang pinagmamasdan ang mga alon. Isang araw, habang nakaupo siya roon at hawak ang lumang gitara na may 3 natitirang kwerdas, bigla siyang napahinto sa pagtugtog. Isang matandang kanta ang iniisip niyang awitin, ngunit hindi niya maalala ang pamagat. Lira, yun ata yung kanta, bulong niya sa sarili. O baka hindi, basta maganda yun. Tungkol sa dalagang nawala sa dagat. Hindi niya inakalang ang salitang iyon ay magiging mahalaga sa mga susunod na araw. Si Aling Meding naman, ang matagal na niyang kaibigan, ay isang biyuda na mahigit 5 taon nang walang asawa. Bagamat may mga anak ito sa bayan, mas pinili nitong manirahan pa rin sa baryo. Kung hindi lang kita kababata, bata na pagkamalan na kitang asawa ko, pabirong hirit ni Aling Meding habang iniaabot kay Mang Hector ang ginawang salabat. Huwag mo akong paasahin, biro ni Mang Hector sabay tawa. Alam mo namang di na ako marunong magmahal. Sa kabila ng kanilang biruan, si Aling Meding ang nag-aalaga kay Mang Hector tuwing ito'y nilalagnat. Si Hector naman ay tumutulong sa kanya sa pagbuhat ng mga pinamiling mabigat sa palengke. Isa silang magandang halimbawa ng tunay na pagkakaibigan, walang halong ibang intensyon kundi pag-aaruga. Isang hapon, habang tinatapos ni Mang Hector ang pagwawalis sa paligid ng kanyang kubo, napansin niyang humihina ang amihan at unti-unting lumalakas ang alon. Parang may paparating na sama ng panahon, bulong niya sa sarili. Pinagmasdan niya ang kalangitan at bagamat wala pang ulap, ramdam na niya sa hangin ang pagbabago. Kinabukasan, sa radyo ng Barangay Hall, inanunsyo ang paglapit ng isang tropical depression. Inabisuhan ang mga mangingisda
at mga nakatira malapit sa baybayin na maghanda. Bago siya matulog ng gabing iyon, inilagay niya ang ilang kahoy sa loob ng kubo, isinara ang mga bintana at tinakpan ng prapal ang lumang bangka. Habang humahampas na ang ulan sa bubong, tahimik siyang nagdasal sa ilalim ng kumot. Panginoon, wala na akong hiniling kundi katahimikan. Huwag niyo sanang kunin pa ito sa akin. Ngunit ang susunod na mga araw ay magdadala sa kanya ng isang nilalang na babago sa buong direksyon ng kanyang mundo. Isang katawang inanod ng bagyo, isang dalagang may nakatagong kwento na lalampas pa sa kanyang inaakala. Sa ngayon, wala pa siyang kamalay-malay. Sa kanya, ito ay isa lamang gabing malakas ang ulan. Ngunit sa gabing ito, may buhay na muling itatapon sa baybayin. At ang kanyang tahimik na pamumuhay ay hindi na muling magiging gaya ng dati. Kinagabihan ng inaanunsyong tropical depression, nagsimula na ang pagbuhos ng ulan. Sa simula, mahinang ambon lamang ang bumagsak. Ngunit pagsapit ng hating gabi, sumabay ang malalakas na hangin at hampas ng alon sa tabing dagat. Si Mang Hector, pulad na nakagawian, ay nagising sa tunog ng kalikasan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkaalerto ng isang taong sanay sa kapritso ng panahon. Lumabas siya sandali sa balkonahe ng kanyang kubo, tangan ang lumang flashlight at nakabalot sa plastik ang katawan gamit ang makapal na jacket. Pinagmasdan niya ang madilim na dalampasigan. Ang tubig ay umabot na sa gilid ng kanyang palayan at ang ilang tuyong kahoy sa harapan ng kanyang bakuran ay tinangay na ng alon. Tss! Sana wag lumala, bulong niya habang binabantayan kung may anong mapanganib na maaaring tangayan ng bagyo sa paligid. Kinabukasan, maaga pa lamang ay lumabas na siya upang suriin ang pinsala. Ang hangin ay humina na, ngunit ang bakas ng bagyong dumaan ay halatang halata. Wasak ang kanyang munting palikuran sa likod, naputol ang ilansangan ng puno ng mangga, at ang dalampasigan ay uno ng basurang inanod mula sa dagat. Mga plastik, sanga, lumang tsinelas pati na rin ang ilang sira-sirang kahoy na parang bahagi ng bangka. Habang iniayos niya ang mga kalat, isang bagay ang agad sumagpang sa atensyon niya. Anong tao ba yun? Bulalas niya habang sinisikap tanawin ang isang figura sa di kalayuan. Sa gitna ng kumpol ng seaweed at kahoy, may isang tila katawan na bahagyang nakabaon sa buhangin. Agad siyang tumakbo papunta roon. Pilit na inilulusot ang kanyang sarili sa malalalim na putik na iniwan ng biglaang agos ng tubig. Nang malapitan na niya ito, kumpirmado na ang kanyang hinala. Isang babae, tila nasa edad 20, hubot-hubad na balot ng basang putik at buhangin. May ilang galos sa braso, pasasahita at halos walang malay. Miss, gising, hoy! Nanginginig sa kaba ang tinig ni Mang Hector habang marahang inalog ang balikat ng dalaga. Walang tugon. Ang pulso nito ay mahina pero naroon. Agad niyang hinubad ang kanyang suot na jacket at binalot sa katawan ng babae. Wala na siyang panahon para magtanong kung bakit ito naroon. Ang una niyang inisip ay kung paano niya ito maisasalba. Ibinuhat niya ang babae kahit nanginginig sa bigat at pagod. Hindi na bago sa kanya ang pagbuhat ng sako ng abono o ng mga troso. Pero ibang klasing bigat ang iniangat niya ngayon. Hindi lang patawan, kundi kwentong hindi niya pa alam at misteryong puno ng tanong. Pagdating sa kubo, agad niyang inihiga ang dalaga sa papag. Tinakpan ng lumang kumot at pinunasan ng basang bimpo ang muka at katawan nito. Pinakuluan niya ang tubig na may luya para ipainom sakaling magkamalay ito. Nilapatan din niya ng dahon ng bayabas ang mga galos. Ilang oras pa ang lumipas bago unti-unting gumalaw ang mga mata ng babae. Miss, gising ka na? Maingat na tanong ni Mang Hector habang pilit na pinapakalma ang kanyang tinig. Napatislot ang babae. Dahan-dahan nitong iminulak ang mata at tumingin sa paligid, halatang litong-lito. Nang makita siya ni Mang Hector, bigla itong napaatras sa papag at itinakip ang kumot sa katawan. Huwag po, mahinang bulong nito, nanginginig ang tinig. Kalma ka lang, Hija. Ako si Mang Hector. Magsasaka ako rito sa tabi ng dagat. Inanod ka kagabi. Ako ang sumagip sa'yo.
Ligtas ka na! Walang sinabi ang babae. Uno ng takot at pagkalito ang kanyang mata. Halatang pagod, uhaw at gutom. Iniabot ni Mang Hector ang isang tasa ng mainit na tubig. Inumin mo muna to. Mainit. Makakabuti sa'yo. Dahan-dahan itong tinanggap ng babae. Sa bawat paghigop ng tubig, tila unti-unting bumabalik ang kanyang lakas. Ngunit halata pa rin ang takot sa kanyang katawan. Nang subukang tanungin ni Mang Hector ang pangalan nito, wala siyang nakuha ni isang sagot. Anong pangalan mo, iha? Tanong ni Mang Hector habang nakaupo sa bangkito sa tapat ng papag. Tahimik. Tumingin lamang sa kanyang babae at umiling. Hindi mo maalala? Usisa niya. Umiling muli ang dalaga. Maya-maya'y nagsalita ito ng panas. Hindi ko alam kung sino ako. Napabuntong hininga si Mang Hector. Muli niyang tiningnan ang galos sa braso ng babae, ang pilat sa balikat at ang pilit na pagtatago nito sa katawan. Siguro may pinagdadaanan ka talaga. Pero ngayon, ang importante, buhay ka. At habang wala ka pang pangalan, tatawagin na muna kitang Lira. Ganda tasin ang pangalan na yon at malapit sa dagat, parang musika. Muling tumahimik ang dalaga. Ngunit sa unang pagkakataon, bahagyang gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Maiksi, mahina, pero sapat na para malaman ni Mang Hector na naiintindihan siya nito. At kahit papaano, ligtas ang pakiramdam nito. Magmula noon, sinikat ni Mang Hector na maibalik ang sigla ng dalaga. Binigyan niya ito ng lumang damit ni Aling Meding, pinakain ng sinigang na bangus, at inalay ang payak na buhay na meron siya. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ramdam niyan ang babaeng ito ay may tinatakbuhan. May nakaraan itong ayaw balikan, o baka naman hindi na talaga niya maaalala. Sa ngayon, isa lang ang sigurado kay Mang Hector. Ang dalagang inanod sa kanyang buhay ay hindi ordinaryo. At sa kung anong dahilan, parang may tadhanang pilit silang pinaglalapit. Sa likod ng tahimik na pamumuhay ni Mang Hector, may papalapit na bagyo, hindi ng ulan o hangin, kundi ng katotohanan. At ang babae sa kanyang papag ay tila isang alon na hindi niya kayang pigilan. Makalipas ang ilang araw mula nang mailigtas ni Mang Hector ang dalaga sa dalampasigan, unti-unti nang nakakagalaw si Lira. Pangalan na pansamantalang ibinigay sa kanya ni Mang Hector. Bagamat nanatiling tahimik at maingat ang kilos nito, hindi na siya katulad ng unang araw. Hindi na pawang takot at pangamba ang laman ng kanyang mga mata. Ngayon, may bahid na ng paninimbang, ng pagkakapanatag at unti-unting pagtanggap sa bagong mundong kanyang ginagalawan. Magandang umaga, Lira, bati ni Mang Hector habang iniabot ang isang tasa ng kape. Mainit pa yan. May tinapay ako dyan. Kaunti lang ha. Hindi ako marunong magluto ng pandesal. Tahimik lamang si Lira habang tinatanggap ang tasa. Hindi siya agad sumagot. Ngunit sa mahinang boses ay narinig ni Mang Hector ang isang paanas na salamat. Salamat. Napatingin si Mang Hector. Uy, nagsalita ka rin ha. Buti naman. Akala ko baka ayaw mo talaga akong kausapin. Napangiti ng bahagya si Lira, pero agad ding bumalik ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkalipas ng almusal, tinuruan ni Mang Hector si Lira kung paano magdilig ng pananim. Ipinakita niya ang tamang distansya ng pagtatanim ng kamatis, kung kailan dapat diligan, at kung paanong hindi dapat masyadong babasain ang dahon para maiwasan ang pagkabulok. Hindi ko alam kung kailan ka babalik sa tunay mong buhay, aniya habang nakayuko sa pagtatanim. Pero habang andito ka, baka gusto mong matuto. Kahit papaano, may nagagawa ka rin kaysa yung puro lungkot ang iniisip. Tahimik si Lira sa unang bahagi ng araw. Ngunit habang sumasapit ang hapon, unti-unti siyang nagsimulang magsalita. Wala akong naaalala, sabi niya habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Wala akong alam kundi yung alon, yung malamig na tubig, saka yung pakiramdam na parang may tinatakbuhan ako. Napahinto si Mang Hector sa pagbubungkal ng lupa. Baka nga may trauma ka, baka sinadyang itapon ka sa dagat o sinubukang iligpit. Laking pasalamat ko at inanod ka rito sa halip na, alam mo na. Pinisil ni Lira ang laylayan ng kanyang suot na palda na halatang bigay lang ni Aling Meding. Bakit ninyo ako tinulungan? Napangiti si Mang Hector, bakit hindi? Tao ka, hindi ka bagay na basta na lang pababayaan.
At saka ewan ko, may kumanong pakiramdam ako na parang kailangan kitang sagipin. Dahil dito, unti-unting nabuo ang isang bagong ritmo sa kanilang dalawa. Araw-araw, kasama na si Lyra sa pag-aalaga ng mga pananim, sa pagpapakain ng mga manok, at kahit sa simpleng pagwawalis ng bakuran, natutunan niyang magpakulo ng damong ligaw para gawing herbal tea, alinsunod sa turo ni Aling Meding. Tuwing gabi, pagkatapos nilang kumain ng simpleng hapunan, madalas silang nakaupo sa labas ng kubo. Si Mang Hector ay nagkakape, habang si Lyra ay nakatitig lamang sa mga bituin. Walang bituin sa tubig, sambit ni Lyra isang gabi. Ha? Ang langit may bituin, pero sa tubig kahit gaano kalalim, itim lang, wala kang makikita. Saglit na natahimik si Mang Hector bago sumagot. Baka naman kaya ka niligtas ng dagat para makita mo ulit ang bituin sa langit. Hindi na muling nagsalita si Lyra, pero alam niyang may bigat ang salitang iyon. Sa kabila ng kanyang kawalangang pagkakakilanlan, ng nakaraan na tila pinutol mula sa alaala, unti-unti siyang natutong tumanggap ng bagong realidad. Isang buhay na hindi niya pinili, ngunit nayoy siya na niyang tahanan. Isang araw, habang nasa palengke si Mang Hector at iniwan si Lyra sa bahay, naglakas loob siyang tumungo sa tabing dagat. Mula nang iligtas siya, ni minsan ay hindi pa siya lumalapit sa tubig. Para bang may takot na sumisiksik sa kanyang dibdib tuwing naririnig niya ang hampas ng alon. Ngunit sa araw na iyon, tila may tinig na tumutulak sa kanyang harapin ito. Lumuhod siya sa buhanginan at hinawakan ang malamig na tubig. Agad siyang nanginig, isang iglap lang, para bang bumalik ang eksenang gumugulo sa anyang isipan. Sigaw, tumatakbong paa, ilaw ng yate at isang malakas na splash. Wag! Napabulalas siya. Nanginginig ang buong katawan. Agad siyang tumakbo pabalik sa kubo, humahagulgol. Nang datnan siya ni Mang Hector sa loob ng kubo, ay tila siya isang batang takot na takot. Lyra, anong nangyari? May yate, may sigaw. Hindi ko alam kung ako ba yung sinisigawan o ako yung sumigaw. Basta, hindi ko alam kung may kasalanan ako. Hindi ko alam kung masama akong tao. Lumapit si Mang Hector, naupo sa gilid ng papag at pinisil ang kanyang kamay. Lyra, hindi mo kailangan sagutin lahat ngayon. Hindi mo kailangang malaman lahat agad. Kung may nagawa kang masama, siguro may dahilan. Pero kung ako ang tatanungin mo, wala akong nakikita sa iyo kundi isang batang sugatan na piniling mabuhay. Pumaloob si Lyra sa mga salitang iyon. Sa simpleng paraan ni Mang Hector ng pagtanggap sa kanya, nakahanap siya ng dahilan upang manatili kahit hindi pa niya alam kung sino siya. Sa mga sumunod na araw, madalas nang tanungin ni Lyra si Mang Hector tungkol sa iba't ibang bagay, mga halaman, mga hayop, maging ang pamumuhay ng mga taga-baryo. Tila naghahanap siya ng kahulugan, ng koneksyon sa mundong kinagagalawan niya ngayon. Anong klaseng tao po si Arvin? Tanong ni Lyra isang araw habang pinapainom ng tubig ang mga kalabaw. Si Arvin, anak ko, hindi na bumalik. Baka busy o baka ewan, hindi ko alam. Pero araw-araw, niluluto ko pa ring paborito niya tuwing linggo. Bakit po? Para kapag bumalik siya, may pagkain siyang mainit. Di ko siya sasalubungin ng reklamo. Sasalubungin ko siya ng galunggong. Napangiti si Lyra. Siguro kaya ako dinala rito. Kasi alam ng Diyos na may magpapakain sa akin ng galunggong kahit hindi niya ako kilala. Tumawa si Mang Hector. O, di ba? E kung ganun, baka ikaw ang pinalit sa anak kong hindi bumalik. Mula noon, hindi na lamang si Lyra ang dalagang walang alaala. Isa na rin siyang dalagang may bagong simula. At sa piling ng matandang magsasakang walang anak, tila isang bagong pamilya ang unti-unting nabubuo. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unting naging bahagi ng araw-araw sa baryo si Lyra. Bagamat tahimik, mahinhin, at may dalang hiwaga sa kanyang kilos at mata, nakikita ng ilan ang kanyang pagpupursige sa trabaho at pagiging magalang sa matatanda. Ngunit sa isang maliit na baryo, kung saan mabilis kumalat ang usap-usapan kaysa hangin, hindi maiiwasan ang mga mata na nagmamasid at mga labi na bumubulong. Hindi kaya kabit yan ni Mang Hector?
pagbulong ng isang tinderang babae sa palengke habang minamasdan si Lira na namimili ng mga gulay. Hindi nga kilala ng babae ang sarili niya, bigla na lang daw sumulpot. Baka galing sa Maynila, may kaso pa yan. Sagot naman ang isa pa, habang nagbabalot ng tuyo. Walang kaalam-alam si Lira na pinag-uusapan na siya sa buong baryo. Kahit na ginagawa niya ang kanyang makakaya para makiisa sa mga gawain, may mga matang punong pagdududa at may mga labi na tila uhaw sa istoryang maikakalat. Isang hapon, habang bumibili siya ng asin sa maliit na tindahan sa gilid ng daan, nilapitan siya ng 3 kabataang lalaki na kilala sa lugar bilang mga tambay. Magkakapatid ang dalawa habang ang isa'y pinsan nila. Nakaupo sila sa semento, hawak ang tig-iisang bote ng soft drinks. At halatang nagpapalipas oras lamang. "Oh ate, bagong mukha ah." Bati ng isa, pilit ang ngiti at may kalakip na biro sa tinig. Mumiti lamang si Lira at umiling. "Dito na po ako nakatira kay Mang Hector." "Ah, kay Mang Hector pala. Ano pang relasyon nyo?" Singit ng isa pa habang pinapagitnaan siya ng tingin. Tahimik si Lira. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Baka naman may relasyon talaga. Sabay halakhak ng 3. Napaatras si Lira, hawak ang plastik ng asin. Bago pa man makapagsalita muli ang mga tambay, may dumating na matandang babae, si Aling Meding. "Uy, tumigil nga kayo dyan. Wala kayong magawa kundi mangbastos." Sigaw ni Aling Meding habang tinutulak ang kanyang kariton ng mga tanim na halamang gamot. Mabilis na tumalima ang 3 at umalis na parang mga batang napagalitan. Lumapit si Aling Meding kay Lira at tinapik ito sa likod. "Ano ba yang mga yan? Akala mo kung sino? Huwag mo silang pansinin, iha. Talagang ganyan dito sa atin. Pagbago ka, tinitingnan ka na parang palabas." Pilit nang umiti si Lira, ngunit kita pa rin sa mga mata niya ang pagkabahala. Kinagabihan, ikinuwento ni Lira kay Mang Hector ang nangyari. Habang nagluluto si Mang Hector ng ginataang gulay, nakaupo si Lira sa labas ng kubo. Hawak ang plastik na may asin, na hindi man lang nabuksan mula nang mabili. "Pinagtitinginan po ako sa palengke. May mga nagsasabi ng kung ano-ano. Binastos din po ako kanina," mahinang sabi niya. Natigilan si Mang Hector habang pinipiga ang gata mula sa kinudkud na niyog. Napalunok siya at dahan-dahang lumapit kay Lira. "Alam ko, hindi madaling mamuhay sa lugar na maliit at makitid ang isip ng ilan. Pero gusto kong malaman mo, Lira, na wala kang kasalanan. At kahit anong sabihin nila, dito ka ligtas. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Sa akin, sapat na kung sino ka ngayon. Pero nakakahiya po. Parang wala akong karapatang manatili dito. Wala nga po akong pagkakakilanlan. Hindi mo kailangang may dokumento para matawag na tao. Ang halaga mo ay hindi nakabase sa papeles o apelido. Nandito ka kasi iniligtas ka ng tadhana. At habang ako ang kasama mo, hindi kita pababayaan." Napaluha si Lira. Sa unang pagkakataon, ramdam niya na kahit hindi siya sigurado sa kanyang pagkatao, may isa siyang lugar na tanggap siya ng buo. Kinabukasan, napagpasyahan ni Mang Hector na iharap si Lira sa barangay hall. Ayaw niyang tumagal ang mga usap-usapan sa likod, kaya minabuti niyang ipaliwanag ang buong sitwasyon sa mga opisyal ng lugar. "Kapitan, ito po si Lira. Siya po yung inanod sa dagat ng bagyo. Ilang linggo na naming inaalagaan dito sa bahay. Hindi niya alam kung sino siya at hindi ko rin alam kung saan siya galing. Pero nakita ko siyang nangihina, sugatan at walang malay. Hindi ko po siya pwedeng pabayaan." Tahimik na nakinig ang barangay kapitan at mga tanod. Tiningnan nila si Lira na tahimik lamang sa tabi, bahagyang nakatungo, hawak ang laylayan ng palda. "Miss, wala po ba kayong ID o alahas o kahit anong palatandaan ng pagkatao?" Tanong ng isa sa mga tanod. Umiling si Lira. "Wala po, hindi ko po maalala kahit pangalan ko. Siya na lang po ang nagbigay ng Lira na pangalan ko." Napakamot sa ulo ang kapitan. Mang Hector, bilang pag-iingat lang, sana maitalang opisyal itong sitwasyon. Kayo muna ang ituturing na temporary guardian. At kung sakaling may mag-claim sa kanya o may lumabas na impormasyon,
doon tayo kikilos. Pero habang wala pa, huwag nyo na lang pong i-expose masyado ang bata sa mga tao. Dito sa baryo, konting ingay lang, parang sunog na kumakalat. Salamat po, Kapitan, mahinang sabi ni Mang Hector. Pagka-uwi nila sa kubo, tahimik lamang si Lyra. Ngunit may isang katanungan ang biglang sumagi sa kanyang isipan habang nakatingin siya sa luma at basag na salamin sa dingding. Kung may naghahanap po sa akin, sa palagay nyo, babalik pa kaya ako sa kanila? Hindi agad nakasagot si Mang Hector. Saglit siyang napatingin sa kawalan bago mahinang tumugon. Hindi ko alam, Lyra, pero ang alam ko, kung pinili kang kalimutan ng mga taong pinanggalingan mo, siguro hindi sila ang dapat mong balikan. At sa mga salitang iyon, nag-ugat ang pangako ni Mang Hector na buuin muli ang pagkatao ni Lyra sa pamamagitan ng pag-aaruga, hindi ng paghahanap. Kung sakaling ang dalagang ito ay nawawala sa mundo, isa siyang patunay na sa kabila ng kawalan, may lugar pa rin para sa pagtanggap, panunawa at simula ng panibagong buhay. At sa baryo kung saan naging sentro siya ng tsismis, unti-unti ring may mga matang bumalik sa kanilang paggalang sa matandang magsasakang hindi kailanman nang husga. At sa dalagang may misteryong hindi niya man masambit, ay piniling mabuhay ng tahimik at totoo. Ilang linggo na ang lumipas, simula nang iharap ni Mang Hector si Lyra sa barangay. Sa kabila ng mga alingasngas at panghuhusga, unti-unting nabalot ng katahimikan ang issue. Marahil ay napagod na rin ang mga tao sa tsismis, o marahil ay nakita nila mismo kung paano araw-araw na nagtatrabaho si Lyra, na hindi kailanman nagreklamo o nagpahinga ng hindi kailangan. Kung paanong isang dalagang hindi alam ang sarili ay piniling tumayo sa lupa ng iba't ibang kwento at paunti-unting gumawa ng sariling kasaysayan. Isang umaga, habang masigla silang nagdidilig ng halaman, napansin ni Mang Hector na hindi na nangingimi si Lyra sa bawat kilos. Marunong na siyang humawak ng tabo sa tamang paraan. Alam na niya ang agwat ng bawat tanim at hindi na rin siya natatakot sa simpleng ingay o biglang kilos sa paligid. Umukhang mas bihasa ka pa sa akin ngayon biro ni Mang Hector habang pinagmamasdan ang tuwid na pagkakalinya ng mga tinanim nilang sili. Hindi naman po, sagot ni Lyra, sabay ngiti. Nakakatuwa lang po pala kapag may nabubuhay kang inalagaan mo. Parang may kabuluhan. Ganyan din pakiramdam ko sa mga alaga ko, pati sa mga taong dumating sa buhay ko, sagot ng matanda, sabay kindat sa kanya. Hindi man niya diretsahang sinasabi, alam ni Lyra na isa siya sa tinutukoy ni Mang Hector. Sa mga kilos nito, sa mga maliliit na bagay, ang paghain ng mainit na kape, ang pagtabing ng kulambo tuwing gabi, at ang tahimik na pagbabantay kapag natutulog siya. Ramdam niyang hindi siya inaalagaan dahil sa awa, kundi dahil sa tunay na malasakit. Pagdating ng hapon, dumalaw si Aling Meding, dala ang mga halamang gamot at ilang sangkap para sa paggawa ng herbal oil na ibinebenta nila sa bayan tuwing Sabado. Lyra, gusto mo bang sumama sa palengke bukas? Ikaw na ang tumulong sa pwesto ko. Alok ni Aling Meding habang hinihiwa ang luya. Talaga po? Baka po hindi ako marunong magtinda. Sus, kayang-kaya mo yon. Maganda ka, maayos kang magsalita at higit sa lahat, marunong kang ngumiti. Hindi lang benta ang maipapanalo mo, baka pati suki. Natawa si Lyra sa biro ni Aling Meding at tinanggap ang alok. Kinabukasan, suot ang simpleng blusa at paldang binigay ni Aling Meding. Sumama siya sa palengke. Doon, nakilala niya ang iba pang manininda. Karamihan ay kababaihan, mga nanay, lola at ilang kabataang nag-aalok ng mga tinapa, prutas at paninda. Sa una, may ilang mata pa ring mapanuri. May mga tahimik na tumitingin, saka palihim na bubulong sa katabi. Ngunit nang magsimula na siyang makipagkwentuhan, mag-alok ng mga produkto ng may paggalang at mumiti ng totoo, nagbago ang ihip ng hangin. Ay, ikaw pala si Lyra. Ikaw yung kasama ni Mang Hector? Ang sipag mo raw, sabi ni Meding. Bati ng isa sa mga suki. Ang lambot ng kamay mo hindi halatang nagtatanim ka, puna ng isang lola. Siguro galing ka sa syudad dati, no? Hindi siya umimik. Ngumiti lang siya at inabot ang sukli. Pero sa loob-loob niya, ramdam niyang unti-unting tumatanggap na sa kanya ang mga tao. Mula sa babaeng walang pagkakakilanlan,
Ngayon ay isa na siyang kinikilalang bahagi ng komunidad. Pagsapit ng gabi, habang nililinis nila ni Mang Hector ang kariton ni Aling Meding, tinanong siya nito, "Kumusta ang palengke?" "Masaya po. Nakakapagod pero masaya. Parang may saysay. Parang hindi na o dayuhan." "Hindi ka naman naging dayuhan dito, Lira. Simula pa lang, pinanggap ka na ng lugar na to. Hindi lang nila alam kung taano ka iintindihin." Sa mga sumunod na linggo, naging mas sistematiko ang buhay nila. May mga gawain na silang pareho tuwing umaga. Si Lira ang namamahala sa manok at halaman sa likod, habang si Mang Hector ay abala sa harap, nag-aalaga ng gulay. Nagtuturo man sila sa pagbibilang ng itlog, pag-eempake ng mga gulay. At minsan pa ay sama-sama silang tatlo kasama si Aling Meding na gumagawa ng salabat at liniment oil para ibenta. Unti-unting napamahal si Lira sa ganoong pamumuhay. Simple, payak, pero puno ng kahulugan. Hindi siya kailangang tanungin kung sino siya para mabigyan ng papel. Hindi siya kailangang alalahanin ng nakaraan para magkaroon ng halaga sa kasalukuyan. Isang gabi, habang nasa labas sila ng kubo, nakaupo sa ilalim ng punong mangga, binuksan ni Mang Hector ang usapan na matagal na niyang gustong itanong. "Lira, kung sakali, may makakakilala sa iyo at kunin ka, babalik ka ba?" Matagal na natahimik si Lira. Inangat niya ang paningin sa langit. Tiningnan ang mga bituin at saka mahinang sumagot, "Hindi ko alam. Siguro oo, pero sa totoo lang, Mang Hector, dito lang ako unang nakaramdam na may silbi ako, na may halaga ako kahit wala akong nakaraan. Dito ako nagsimulang mabuhay ulit." Hindi siya sinagot ng matanda. Sa halip, tumango ito ng marahan at ngumiti. Sa puso niya, masaya siya para kay Lira. Ngunit hindi rin niya maitatanggi ang takot na balang araw baka may dumating para bawiin ang batang matagal nang nawawala at muling iwan siyang mag-isa. Sa mga araw na lumilipas, malinaw sa kanya na ang dalagang inanod sa kanyang buhay ay hindi lang basta panauhin. Isa na itong haligi ng kanyang tahanan. Isang taong, sa kabila ng pagkawala, ay natutong magmahal at magtatuloy. At para kay Lira, ang kubo sa tabing dagat ay hindi na lamang lugar kung saan siya sinagip, kundi isa ng lugar kung saan siya muling isinilang. Lumipas ang ilang buwan simula nang inanod si Lira sa dalampasigan ng buhay ni Mang Hector. Mula sa isang walang pangalan, wala ring alaala, ngayon ay kilala na siya sa buong baryo bilang kasambahay, katuwang at halos anak ng matandang magsasaka. Ngunit sa kabila ng bagong pangalan at panibagong simula, may isang bagay pa rin na hindi niya kayang takasan, ang mga panaginip. Tuwing gabi, sa gitna ng malamig na simoy ng hangin mula sa dagat, kinakalabit ng bangungot ang kanyang katahimikan. Isang lalaking sumisigaw, puting ilaw na sumasagitsit sa dilim, at malamig na tubig na tila kumakapit sa kanyang katawan. Paulit-ulit na eksena, gaya ng sirang pelikulang ayaw tumigil. "Lira, gising ka na naman," mahinang tawag ni Mang Hector nang mapansin niyang nakaupo na naman ito sa papag, pawis at nakatiting sa kawalan. "Pasensya na po, Mang Hector. Naalimpungatan lang po ako. Panaginip ulit," bulong ni Lira, pilit na pinapakalma ang sarili. "Gusto mo bang pag-usapan?" tanong ng matanda habang iniabot ang baso ng malamig na tubig. Tumingin si Lira sa kanya, saka umiling. "Hindi ko po maintindihan. Parang may yate, may liwanag at may mga tao. Pero malabo. Puro sigaw lang, tapos tubig. Lagi pong nauuwi sa tubig. Baka naman panahon na para subukan mong alalahanin kung sino ka talaga," mungkahi ni Mang Hector. "Baka may matapahiwatig na sa paligid, o baka makatulong kung babalik tayo sa dagat kung saan kita nakita noon." Napaisip si Lira, matagal na niyang iniiwasan ang lugar na iyon. Kahit pa araw-araw siyang tumitingin sa alon mula sa kubo, hindi siya kailanman lumapit muli sa mismong bahagi ng baybaying pinanggalingan niya. Parang may pader na humahadlang, isang takot na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan,
Habang maaga pa ang sikat ng araw at malamig pa ang hangin, nagpasya si Lyra na samahan si Mang Hector sa tabing dagat. Huminto sila sa mismong bahagi kung saan siya natagpuang nakahandusay, at habang pinagmamasdan ang pag-ikot ng tubig sa buhangin, dahan-dahan niyang isinara ang kanyang mga mata. "Dito mo po ako nakita, no?" tanong niya. "Oo, mga bandang 8:00 ng umaga. Inanod ka rito, parang basang-basahan na walang malay. Kung hindi ako napadaan, baka hindi na itinuloy ni Mang Hector ang kanyang sinabi. Ayaw niyang isipin kung anong pwedeng mangyari kung hindi niya nakita si Lyra. Tahimik na lumuhod si Lyra sa buhangin. Hinawakan niya ang gilid ng tubig at pinilit balikan ang pakiramdam. Parang may humihila sa akin. Parang may bigla ang takot. May sumisigaw, pero hindi ko alam kung ako yung sinisigawan o ako yung sumigaw. May lalaki, matangkad, may suot na puti. Parang may hawak siyang baril." Napakunot ang noo ni Mang Hector. "Sigurado ka?" "Hindi po. Hindi ko alam kung totoo o guni-guni lang. Pero may mga pilat po ako sa likod, di ba? Hindi ko nga po naitanong noon." Napatingin si Mang Hector sa dalaga, saka marahang tumango. "Oo, meron. Sa balikat, sa bandang baywang." Parang hinampas ng lubid. "Hindi ko na rin tinanong noon kasi baka masaktan ka at ayokong iparamdam sa'yo na may dapat kang ikahiya." Napayuko si Lyra. Matagal siyang nanahimik. Pilit niyan inaalala ang mga larawang lumulutang sa kanyang isip. Ngunit tila sinasala ito ng isang makapal na ulap. Pagbalik nila sa kubo, nilapitan siya ni Mang Hector habang nagluluto ito ng tinolang manok. "Lyra," aniya, "kung gusto mo, isasama kita sa bayan. May mga doktor doon na marunong sa mga ganitong kaso. Baka matulungan kang alalahanin ang nakaraan mo." Umiling si Lyra. "Salamat po, Mang Hector. Pero natatakot po akong alalahanin kung sino ako. Paano kung masama akong tao? Paano kung may kasalanan ako at tinatakas ang krimen?" Nagpatuloy sa paghalo ng sabaw si Mang Hector habang nagsalita. "Lyra, anak, ang masama, hindi nag-iisip kung masama ba sila. Pero ikaw, tinatanong mo ang sarili mo. At yan ang dahilan kung bakit alam kong mabuti kang tao." "Paano niyo po nasisiguro?" Halos pabulong na tanong niya. "Dahil araw-araw kong nakikita kung paano kang nag-aalaga. Sa mga manok, sa halaman, sa akin. Ang taong masama, hindi marunong magmalasakit. At higit sa lahat, ang masamang tao, hindi marunong umiyak sa panaginip." Napaluha si Lyra. Hindi niya alam kung dahil sa takot, sa pagod, o sa pagpalaya ng bigat sa dibdib. Basta sa sandaling iyon, parang may piraso ng kanyang pagkataong naibalik. Hindi man niya alam ang pangalan niya bago siya inanod sa dalampasigan. Malinaw na sa kanya kung sino siya ngayon. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmatiyag si Mang Hector. Napansin niya na tuwing lumiligo si Lyra sa poso, palagi nitong tinatakpan ang isang bahagi ng kanyang likod. Hindi dahil sa hiya, kundi parang may itinatago. May iniiwasang makita. Hindi ng iba, kundi ng sarili niya. Isang hapon, habang naglalaba si Lyra sa likod ng kubo, napansin ni Mang Hector mula sa di kalayuan na saglit itong natigilan. Tila may nadiskubre siya sa kanyang katawan. Mula sa malayo, hindi niya makita kung ano iyon. Pero nang magtagpo muli ang kanilang tingin, hindi na kailangan ng paliwanag. Sa mata pa lang ni Lyra, alam niyang may kakaibang natuklasan ito. "Mang Hector," sabi ni Lyra pagbalik sa loob ng bahay, "may nakita po ako sa likod ko. Isang marka, para pong tattoo pero hindi pangkaraniwan. Parang simbolo, may hugis dragon at mga numero." Nanlamig si Mang Hector. "Sigurado ka?" Tumango si Lyra, bakas sa mukha ang pagkalito at takot. "Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin. Pero pakiramdam ko, simula na naman ito ng ibang kwento. Kwento ng kung sino talaga ako." At sa pagkakataong iyon, alam nilang pareho. Ang katahimikang binuo nila sa tabi ng taniman at tabing dagat ay unti-unting magbabago. Dahil sa bawat hakbang ng pag-alala ni Lyra, kasabay nito ang posibilidad ng panganib, ng katotohanang matagal nang nakalibing, at ng tanong na handa ba silang harapin ang totoo kahit pamasira ang tahimik nilang mundo. Kinabukasan,
Habang nag-aalmusal ng sinaing at pritong itlog sina Mang Hector at Lyra sa ilalim ng punong mangga, hindi pa ring mawala sa isip nila ang tungkol sa markang natagpuan ni Lyra sa kanyang likod. Bagamat hindi niya ito lubos na maipakita ng buo sa salamin, tiyak siya sa mga detalyeng nakita. Isang itim na tattoo na hugis dragon na bumabalot sa isang serye ng numerong tila hindi basta serial number lang. Gusto mo bang tingnan ko? Maingat na tanong ni Mang Hector habang sumisip-sip ng mainit na kape. Para naman may ideya tayo kung anong klaseng marka yan. Saglit na natigilan si Lyra. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang bumigat ang hangin sa paligid. Parang sa paglalantad ng markang yon, may bubuksan silang kahon na matagal nang nakakandado. At baka sa pagbukas niyon ay hindi na sila muling bumalik sa tatahimikang nakasanayan. Tumango siya, dahan-dahang tumayo at lumapit kay Mang Hector. Sige po, pero wag po kayong magulat. Sa ilalim ng liwanag ng umagang araw, dahan-dahang tinaas ni Lyra ang kanyang blusa hanggang lumantad sa harap ng matanda ang misteryosong tattoo. Napasinghap si Mang Hector. Diyos ko! Mahinang sambit niya habang pinagmasdan ang detalye ng disenyo. Isang itim na dragon na tila umiinog sa isang bilog at sa gitna nito'y may maikling string ng numerong alphanumeric YQ17D893. Hindi ito ordinaryong disenyo. Hindi ito gawa ng isang tambay sa kanto o ng isang trip lang ng kabataan. Ito ay tila ginamit bilang tatak, isang marka ng pagkatakilanlan, marahil ng organisasyon, o mas malala ng sindikato. Lyra, ito'y parang code. Baka ginagamit ito para matukoy kung sino ka, kung anong grupo ka. Yan po ang kinatatakutan ko, sagot ni Lyra. Nanginginig ang boses. Paano kung isa akong gamit o tauhan ng kung anong masama? Hindi lahat ng may marka ay masama, anak. Minsan, ang marka, palatandaan yan ng pagiging biktima. Sagot ni Mang Hector habang maingat na ibinaba ang damit ng dalaga. Hindi mo ginusto to, hindi mo pinili to, pero maaari mong piliin kung sino ka ngayon. Ngunit mula noon, tila may pagbabago sa kilos ni Lyra. Mas madalas siyang nag-iisa, tahimik at parang laging may iniisip. Minsan bigla na lang siyang mapapatigil sa gitna ng pagdidilig, parang may naalala, pero hindi sigurado. Sa gabi bumalik ang mga panaginip, mas malinaw na ngayon. Nakikita na niya ang loob ng isang yate, mga taong nakasuot ng puting uniforme at isang lalaking tila galit na galit habang isinisigaw ang burahin yan. Wala kang nakita. Baka may kriming nasaksihan ako. Bulong ni Lyra isang gabi habang nakaupo silang dalawa sa labas. Baka kaya ako itinapon. Parang saksi ako sa isang bagay na hindi ko dapat nakita. Hindi malayo, sagot ni Mang Hector. Halos pabulong rin. Pero kailangan nating mag-ingat. Kung may ibang taong naghahanap sa'yo, kailangan nating alamin kung sino sila. Kaibigan ba sila? O panganib? Kinaumagahan, habang nagbubungkal sila ng lupa malapit sa gubat, napansin ni Mang Hector ang dalawang lalaki sa di kanayuan. Nakasuot sila ng dark na jacket kahit maaraw at tila patingin-tingin sa paligid na parang may hinahanap. Lyra, pasok ka na muna sa bahay. Mahinang utos ng matanda habang pinupunasan ang pawis sa noo. May mga taong hindi ko kilala sa likod ng gubat. Sumunod agad si Lyra. Bago siya pumasok sa kubo, napalingon din siya sa direksyon ng gubat. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isa sa mga lalaki na tila titig na tipig sa kanya at sa isang iglap, bahagyang tumango. Hindi siya sigurado kung guni-guni lang iyon. Ngunit ramdam niya ang kilabot na gumapang mula batok pababa sa likod niya. Parang hindi siya tiningnan bilang tao, kundi bilang produkto. Parang nakita siya ng isang taong may-ari ng bagay na matagal nang nawawala. Hindi po sila taga rito, di po ba? Tanong niya kay Mang Hector pagbalik nito sa loob. Hindi ko sila kilala, hindi rin sila nagpapakilala, pero may kutob akong hindi yan basta bisita lang. At kung may kinalaman sila sa'yo, kailangan nating maging maingat. Dahil dito, nagtayo si Mang Hector ng maliit na sistema ng babala. Sa itaas ng puno ng mangga,
Naglagay siya ng lumang kampana na may tali papasok sa kubo. Kung sakaling may makita siyang kahina-hinalang tao, hihilahin niya ang tali para marinig ni Lyra ang babala. Bilang dagdag, tinuruan niya si Lyra kung paano magsindi ng apoy gamit ang pahoy at langis. Bilang signal kung sakaling siya'y kailangang tumawag ng saklolo mula sa baryo. Hindi mo kailangang matutong lumaban, Lyra, pero kailangang mong matutong mag-ingat. Paliwanag niya habang pinapakita kung paano gamitin ang kutsilyo ng tama sa bundling ng kahoy. Habang pinapalakas nila ang kanilang depensa, may isang araw na habang naglilinis ng taniman si Lyra, may napulot siyang wallet na tila nahulog lang ng kung sino man. Ito'y medyo luma pero may laman pa. Isang ID na may Chinese characters, isang lumang larawan ng isang matandang lalaki, at isang maliit na pahinan nakasulat sa parehong estilo ng font na nasa kanyang tattoo. Agad niya itong dinala kay Mang Hector. Ito po, napulot ko sa tabi ng irrigation canal, parang galing sa gubat. Tahimik na tinanggap ng matanda ang wallet at pinagmasdan ang larawan. Sa likod nito, may nakasulat sa wikang hindi nila maintindihan. Ngunit may isang numerong pamilyar sa kanya, D893. Tumingin siya kay Lyra. Lyra, yan din ang huling numerong nakalagay sa tattoo mo, di ba? Tumango si Lyra, nanginginig ang kamay. Hindi ito aksidente. May koneksyon ang lahat ng to. At palagay ko, hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan pa. Sa puntong iyon, alam na nilang hindi na lamang simpleng trahedya ang pinagdaanan ni Lyra. Isa itong kabuoang kwento na may lalim, may panganib at may pinanggagalingang mas mabangis kaysa alon ng dagat. At sa bawat hakbang ng pagtuklas, lalong lumalapit ang panganib. Hindi lang sa dalaga, kundi maging sa matandang naging tagapagligtas niya. Pagdating ng sumunod na linggo, naging mas kapansin-pansin ang presensya ng dalawang lalaking napansin noon ni Mang Hector sa gilid ng gubat. Akala ng matanda ay isang beses lang itong lilitaw, ngunit tila bumalik ito ng ilang ulit. At sa bawat pagdaan ng araw ay palapit ng palapit sa mga hangganan ng lupang sinasaka nila. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinabukasan, maagang pumunta si Mang Hector sa barangay hall para magsumbong. Gap, may mga estrangherong paruot pa rito sa gubat. Hindi taga rito. Di ko kilala. Aniya habang nakatayo sa harap ni Kapitan Mario. May napansin ka bang armas o kakaibang kilos? Tanong ni Cap. Wala akong nakitang baril pero hindi sila mukhang mga hiker o mangingisda. Ang tingin nila sa paligid parang may hinahanap. May sinabihan ka na ba? Tanong muli ng Kapitan. Wala, kayo lang. Ayaw ko ring palakihin agad. Pero sa dami ng tinatago ngayon sa mundo, Kap, ayoko nang hintayin pang may mangyari. Nangako ang Kapitan na padadalhan ng tanod ang bahagi ng gubat para i-monitor. Pero sa isip ni Mang Hector, kulang pa rin yun. Lalo na at alam niyang ang maaring hinanap ng mga taong iyon ay si Lyra. Sa bahay hindi niya na itago ang pag-aalala kay Lyra. Mag-ingat ka palagi, Iha. Huwag kang aalis sa kubo ng mag-isa. At kung may makitang tao sa paligid, itago mo ang sarili mo. Huwag mo na silang kausapin. Opo, mahinang sagot ni Lyra habang hawak pa rin ang wallet na napulot niya noong nakaraang araw. Iniisip po tong wallet na to, Mang Hector. Pakiramdam ko dito basta-basta nahulog. Parang sinadyang iwan. Baka isa yan sa mga lalaki sa gubat. Kung ganon, bakit may larawan ng matandang Chino sa loob nito? At yung numerong pareho sa tattoo ko. Tahimik si Mang Hector. Alam niyang maraming posibilidad, pero wala silang sapat na impormasyon para siguraduhin ang kahit alin. Kaya kinabukasan, nagdesisyon siyang bumisita sa matagal na niyang kakilala. Isang dating guro sa sekundarya na ngayoy librarian sa bayan. Si Ginoong Relos, isang retiradong history teacher, makilalang matalino at mahilig sa pagbubusisi ng mga dokumento. Dinala ni Mang Hector sa kanya ang larawan, ang numerong YQ17D893 at isang kopya ng guhit ng tattoo ni Lyra. Parang militar ang pagkakaayos ng code na to, Hector. Ani G. Relos habang inaayos ang salamin sa ilong. Pero mas malapit ito sa mga ginagamit ng intelligence group o black market identifiers. Kung saan yan galing? Mukhang hindi legal.
E paano yung dragon? Tanong ni Mang Hector. Yan ang mas interesting. May ilang Asian criminal syndicates na ginagamit ang dragon bilang simbolo. Pero ang may ganyang disenyo, bilog na may dragon sa paligid at code sa loob, madalas ay ginagamit sa mga auctioned identities. Napakunot ang noo ni Mang Hector. Anong ibig mong sabihin? Mga babae o bata na binibili ng mga sindikato, tapos binibigyan ng bagong identidad, parang produkto. Nakakuda sila para madaling matrace o ibenta sa susunod. Minsan ginagamit sila bilang courier, minsan tagabigay ng impormasyon, minsan mas malala. Hindi na kailangan pang ituloy ni Girelos ang sinabi. Alam na ni Mang Hector kung ano ang tinutumbok niya. Sa pagbabalik niya sa bahay, dinala niya agad ang impormasyon kay Lira. Tahimik lang ang dalaga habang nakaupo sa bangkito sa gilid ng kubo. Hawak ang lumang salamin habang sinusubukang muli alalahanin ang lahat. Baka nga ako yung tinatawag na asset, sabi niya. Hindi ko maalala kung sino ako, pero pakiramdam ko. Parang pinapakilos ako dati. Parang hindi ako basta babae lang. Parang may misyon ako. Anak, anuman ang nakaraan mo, hindi mo iyon pinili. Ang importante ngayon, malaya ka. Pero paano kung may dahilan kaya ako nandito? Paano kung may natuklasan ako na dapat hindi ko nakita at kaya ako itinapon? Isang gabi, habang naglalakad si Mang Hector papuntang banyo, may narinig siyang kaluskos sa may likod ng kubo. Tahimik siyang sumilip sa bintana at nakita ang aninong gumagalaw sa may gubat. Isa, dalawa, tatlong lalaki. Mukhang hindi na sila nagtatago. Mukhang sigurado na sila sa hinahanap. Kinabukasan, agad niyang ipinatawag si Kapitan Mario at ang mga tanod. Kasama ang ilang barangay volunteers, nagronda sila sa paligid ng gubat, ngunit wala silang nakita. May ilang yabag lang sa putik at isang sigarilyong bagong tapos na sinindihan. Mukhang iniiwasan nila ang kumpirmadong pagkikita, Hector, ani Cap. Pero kung may interes sila sa lugar mo, ibig sabihin may sinusundan sila at malamang si Lira ngayon. Cap, kailangan natin ng mas konkretong aksyon. Hindi ko mapoprotektahan si Lira mag-isa kung di natin sila mapapatigil. Maglalagay kami ng tanod na nakasibilyan sa paligid ng lupa mo. Pero habang wala pa tayong ebidensya, hindi natin pwedeng ikulong ang kahit sino. Samantala, si Lira ay lalong nalugmok sa mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Hindi na lang ito tungkol sa pagkawala ng alaala. Ngayon, tila nabuksan na ang pinto sa isang mundo na puno ng lihim, karahasan at panganib. Isang gabi, habang mag-isa sa labas ng kubo, tahimik siyang nagsalita sa sarili. Kung totoo man na may nagmamay-ari sa akin noon, hindi na nila ako pag-aari ngayon. At sa muling pagtingin niya sa kanyang braso, tila hindi na ito bahagi ng isang lumang pagkatao, kundi marka ng isang laban na kailangan niyang harapin. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang taong handang bawiin ang kanyang kalayaan, kahit pa ang kapalit ay ang katahimikan ng buhay na natutunan na niyang mahalin. Ilang araw matapos ang masusing pag-uusap ni Mang Hector at Kapitan Mario, waring bumalik ang katahimikan sa paligid ng baryo. Ngunit para kay Lira at Mang Hector, iyon ay isang uri lamang ng katahimikang nakakabingi. Parang bago bumagsak ang ulan o bago sumabog ang kulog. Sa bawat tunog ng sanga, sa bawat aninong dumaraan sa gilid ng paningin, naroon ang kabang hindi na madaling alisin. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng buong baryo, may mahinang kaluskos na umalingaw-ngaw sa paligid ng kubo. Si Mang Hector, na laging sensitibo sa mga ingay dahil na rin sa ilang dekadang pagtira mag-isa, ay agad na pabangon. Kinuha niya ang itak na palaging nakasabit sa pako malapit sa pintuan pat lumapit sa bintana. Sa kaunting liwanag ng buwan, namataan niya ang dalawang anino na marahang gumagalaw sa gilid ng kubo. Tila sinusuri ang paligid at may isa pang aninong palapit sa likod. Mabilis niyang hinila ang lubid na nakakabit sa tampanang isinabit niya sa punong mangga. Isang sistemang siya mismo ang gumawa. Sa loob ng ilang segundo, umalinangaw ang matinis na tunog ng kampana na siyang naging senyales ng panganib para kay Lira.
Sa loob ng kubo, agad na bumangon si Lyra at itinago ang sarili sa ilalim ng papag, gaya ng itinuro ni Mang Hector. Sa kamay niya ay hawak ang maliit na lata ng langis at posporo. Isang simpleng bagay pero maaaring magsilbing signal o depensa kung kinakailangan. Mabilis ang pangyayari. Nang mapansin ng mamalalaki na may ingay na kampana, tumakbo ang isa paalis, ngunit ang dalawa ay nagdesisyong pasukin ang bahay. Sinipa ng isang pinto, sabay sigaw, "Nandito siya, kunin na natin." Ngunit laking gulat nila nang biglang lumitaw si Mang Hector mula sa gilid, hawak ang itak at buong tapang na sumugod. "Umalis kayo sa lupa ko, bago ako mawala sa sarili." Nagulat ang isa at napaatras, pero ang isa ay sinubukan saksakin si Mang Hector gamit ang maliit na patalim. Mabilis na naigwasan ito ng matanda, ngunit nadilas siya sa lupa at nahulog sa gilid ng hagdan. Hindi malubha ang kanyang tama, ngunit hindi rin siya makabangon agad. Sa puntong iyon, lumabas si Lyra mula sa kubo, may sindi ng torch na gawa sa lumang kahoy at langis. "Umalis kayo! Hindi niyo ako pagmamay-ari," sigaw niya. Nanginginig man sa takot, ay may apoy sa mga mata. "Babae, hindi mo alam kung sino ka. Kung alam mo lang, sasama ka sa amin ng kusa," sigaw ng isa sa mga lalaki habang dahan-dahang lumalapit. Ngunit bago pa man siya makalapit pa, narinig ang yabag ng mga taong papalapit. Ang mga tanod, kasama si Kapitan Mario at ilang kalalakihan mula sa baryo na alerto dahil sa tunog ng kampana. "Huwag kayong gagalaw!" sigaw ng isang tanod habang tinutok ang hawak na bolo. Agad na tumakbo palayo ang mga lalaki. Nagkaroon ng habulan, ngunit dahil madilim at malawak ang paligid, hindi na sila naabutan. Matapos ang insidente, habang dinudugtungan ng benda si Aling Meding sa kamay ni Mang Hector, na agad sumugod upang tumulong. Nanatiling tahimik si Lyra sa gilid ng papag. Hawak pa rin ang torch na unti-unti nang namamatay. "Pasensya na po, Mang Hector. Mahina niyang bulong. Dahil sakin, muntik na kayong mapahamak." Umiling ang matanda, pilit na ngumiti kahit masakit ang katawan. "Walang may kasalanan, anak. Kung meron man, yung mga taong yun. At kahit ano pa ang nakaraan mo, hindi nila karapatan na kunin ka. Hindi ka bagay, Lyra. Tao ka. At habang nandito ka sa lupa kong to, hindi ako papayag na kunin ka nila." Napaluha si Lyra. Sa loob ng ilang buwan, wayon lang niya muling naramdaman ang takot na ganoong klasing malalim. Ang uri ng takot na hindi lang para sa sarili, kundi para sa taong nagmahal at tumanggap sa kanya ng walang kondisyon. Kinabukasan, tinawag si Lyra ni Kapitan Mario sa barangay hall. Dumating na rin ang ilang pulis mula sa bayan upang imbestigahan ang pangyayari. Doon, muling hinarap ni Lyra ang mga tanong na matagal na niyang iniiwasan. "Kilala mo ba ang mga lalaking iyon?" tanong ng investigador. "Hindi ko po sila matandaan. Pero pakiramdam ko, may koneksyon sila sa kung sino ako dati." Ipinakita rin ni Lyra ang wallet na napulot niya kamakailan. Kinuha ito ng pulis at sinabing ipapadala sa NBI para sa forensic examination. Malamang, international syndicate ito, ani ng isa. At kung sakali man, baka hindi lang ikaw ang target nila. Kailangan mong sumama sa amin para sa protective custody. Ngunit bago pa makapagsalita si Lyra, sumingit si Mang Hector. Hindi niya kailangang isuko ang katahimikan niya sa panibagong kulungan. "Kung tutulong kayo, dapat dito sa lugar na to. Hindi kami aalis." Matapos ang ilang diskusyon, pumayag ang mga otoridad na huwag munang isama si Lyra, sa kondisyon na bantayan at i-monitor sila habang patuloy ang investigasyon. Sa mga sumunod na araw, muling bumalik si Lyra sa mga tanim, sa manok, sa paglalakad sa tabing dagat. Ngunit ngayon, may bagong alab sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang misteryosang babae na inanod sa dalampasigan. Isa na siyang taong handang lumaban, hindi para makalimot, kundi para mas maintindihan kung sino siya at kung sino ang pipiliin niyang maging sa harap ng lahat ng panganib. "Hindi ko na kayang maging tahimik lang, Mang Hector," sabi niya isang gabi habang magkasabay silang nakaupo sa may hagdan ng kubo. "Kung kailangan kong malaman ang buong katotohanan, kahit masakit, haharapin ko na. Kasi gusto kong mamuhay ng may totoo, hindi lang takas." At sa mga salitang iyon,
alam ni Mang Hector na tapos na ang pahinang tahimik ng kanilang buhay. Magsisimula na ang panibagong kabanata, isang kwento ng paghahanap ng pagkakakilanlan, ng laban para sa kalayaan, at ng pagkakaibigang walang kapalit. Makalipas ang ilang araw mula sa tangkang pagdukot kay Lyra, bumalik sa tila normal ang galaw ng baryo. Ngunit para kina Lyra at Mang Hector, hindi na kailanman babalik sa dating payapa ang kanilang buhay. Ang pagkabasag ng katahimikan ay nag-iwan ng lamat, hindi lamang sa paligid, kundi sa loob ng kanilang pagkatao. Ngunit kahit may pangamba, alam nilang kailangan nilang ipagpatuloy ang laban, kahit paunti-unti nang lumalalim ang misteryo. Habang pinupulot ni Lyra ang mga tuyong damo sa tabing dagat isang hapon, may tumama sa kanyang paa. Isang sira-sirang life jacket, bahagyang natabunan ng buhangin at seaweed. Pinulot niya ito at agad napansin ang naka-embos na maliit na logo, MY Red Empress. MY? Bulong niya sa sarili. Parang pangalan ng yate. Dali-dali siyang tumakbo pabalik sa kubo, bit-bit ang life jacket. Hindi siya sigurado kung bakit nanginginig ang kanyang kamay, pero may pakiramdam siyang may koneksyon ito sa bangungot na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala. Yung yate, yung lalaking sumisigaw, yung puting liwanag bago siya lumubog. Pagdating sa kubo, nadatnan niya si Mang Hector na nagtatabas ng mamasanga sa likod ng bahay. "Mang Hector, ignan niyo po to!" Halos pasigaw na tawag ni Lyra habang iniabot ang life jacket. Tiningnan ito ni Mang Hector, pinagpag ang buhangin at pinisil-pisil ang tela. Red Empress, parang pangalan ng barko. Saan mo to nahanap? Oh, sa tabing dagat, malapit sa batuhan. Inaanid na to pero natigil sa mga damong dagat. Pakiramdam ko, ito yung yate na laging lumalabas sa panaginip ko. Tahimik na naupo si Mang Hector sa bangkito at tiningnan muli ang life jacket. Sa loob, may nakasulat pang maliit na pangalan ng kumpanya, Haisheng Maritime Limited. Hayaan mong tanungin ko si Kapitan Mario tungkol dito. Baka may record sila sa barangay na mga barkong dumaan dito kamakailan. Kinabukasan, isinama ni Mang Hector si Lyra sa barangay hall. Doon, ipinakita nila kay Cap ang life jacket. Haisheng, ani Cap habang binabasa ang sulat sa loob ng life jacket. Parang narinig ko na to sa mga balita. Baka sa radyo ng asawa ko, may nawala raw na dalagang Chinese mula sa yate na ganito ang pangalan, ilang taon na ang nakalilipas. Napakunot ang noo ni Lyra. Babaeng Chinese? Oo, hindi matukoy kung nalunod o tumalon, pero matagal nang usinara ang kaso kasi walang bangkay na nahanap. Ang alam ko, may mga naghahanap pa rin. Baka ikaw yon? Hindi nakasagot si Lyra. Gusto niyang sumigaw ng oo, pero hindi siya sigurado. Pakiramdam niya isa nga siya sa mga nawawala, pero paano kung hindi? Paano kung mas malala pa ang koneksyon niya sa yate na iyon? Muling kinausap ni Kapitan Mario ang mga kontak niya sa munisipyo at ilang tauhan ng pulisya sa lungsod. Ilang araw lang ang lumipas at dumating ang dalawang ahente mula sa NBI kasama ang isang babaeng interpreter na Chinese. Dinala nila ang litrato ng isang nawawalang babae, Zhang Aileen, edad 24, nawawala ng mahigit 2 taon matapos hindi na makabalik mula sa isang party cruise sa karagatan ng Palawan. Pwede po ba naming makita ang likod ni Miss Lyra? Tanong ng ahente habang nakatingin sa file. Tumingin si Lyra kay Mang Hector at sa marahang tango nito ay dahan-dahan niyang tinaas ang damit upang ipakita ang tattoo. Pagkakita ng ahente sa marka, agad silang nagpalitan ng tingin ng interpreter. Ito na nga, ito yung huling identifier ng mga babae mula sa batch 17 ng Trade Asset Program ng Haisheng Group. Hindi kami sigurado kung saksi siya, courier o mismong target. Pero iisa lang ang sigurado namin. Delikado siyang buhay. Nanlambot ang tuhod ni Lyra sa narinig. Hindi lang siya nawawala, isa pa na siya sa mga tinuring na produkto. Hindi ko po alam na ganito ako. Pabulong niyang sabi, bakas ang panginginig sa boses. Wala kang kasalanan, miss. Aninang babae, biktima ka at ang pagkakabuhay mo milagro. Nang lumabas sila ng barangay hall, halos hindi na makatayo si Lyra. Agad siyang inalalayan ni Mang Hector
at pinaupo sa ilalim ng punong duhat sa gilid ng daan. "Di po ako handa sa ganito," ani Lira habang hawak ang sariling dibdib. Akala ko simpleng babae lang ako na inanod, pero hindi pala. Isa akong bagay, hindi, mariing sagot ni Mang Hector. "Hindi ka bagay, Lira. Tao ka, buhay ka, at may puso kang marunong magmahal at masaktan. Yung markang yan sa likod mo, hindi yan ang pagkatao mo. Pasakit lang yan." Pero ang totoo mong katauhan, nasa lahat ng araw na pinili mong mabuhay, tumulong at magmahal. Napaluha si Lira. Sa gitna ng gulo ng kanyang pagkatao, ito lang ang malinaw. May isang taong naniwala sa kanya kahit hindi niya kilala ang sarili niya. At sa oras ng pinakamalalim niyang pagkalito, ang mamasalitang iyon ang nagbigay liwanag. Sa gabi, habang nakaupo sila sa kubo, dumating ang opisyal na papeles mula sa NBI. Kailangan raw siyang dalhin sa Maynila para sa mas malalim na profiling. Isang international case na ito, at ang embahada ng China ay gusto ring makipagkita kay Lira upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. "Aalis po ako?" tanong niya kay Mang Hector. "Kung gusto mong malaman kung sino ka talaga, baka kailangan mong harapin ito." Sagot ng matanda. Pilit pinapakatatag ang boses. Kayo po, paano po kayo? Huwag mo kong alalahanin. Lahat ng tanim ko, buhay pa rin yan kahit wala ako. Pero ikaw ang kailangan mong buhayin ulit." Sa huling gabi bago ang pag-alis, sabay silang nagluto ng paborito ni Mang Hector, ginisang monggo at pritong galunggong. Habang kumakain sila, ramdam nilang pareho ang bigat ng paglalayo. Hindi nila kailanman pinangarap na mapahiwalay. Ngunit ngayon, ito ang tanging daan upang maharap ang katotohanan. At habang tahimik na humahampas ang alon sa dalampasigan, naalala ni Lira ang kanyang unang araw sa lugar na iyon. Basang-basa, sugatan at walang alam. Ngayon, aalis siya dala ang pangalan, ang marka at ang lakas na pinanday sa katahimikan ng isang kubot bukid. Hindi man niya alam kung anong sasabihin sa Maynila, alam niyang may isang katotohanang hindi kailanman mabubura. Sa baybayin ng Palawan, muli siyang ipinanganak, hindi bilang produkto ng karahasan, kundi bilang isang taong minahal ng buong buo. Sa araw ng pag-alis ni Lira papuntang Maynila, maagang nagising si Mang Hector. Gaya ng kanyang nakasanayan, nagluto siya ng mainit na lugaw na may tinatad na bawang at luya. Pero sa araw na iyon, may kakaibang lamig ang umaga. Hindi ito dahil sa panahon, kundi sa bigat ng paghihiwalay. Pagkababa niya ng nilutong lugaw sa lamesa, nakita niya si Lira na tahimik na nakaupo sa gilid ng papag, hawak ang isang maliit na bag. Sa loob nito ay ang wallet na napulot, ang lumang life jacket at ang damit na binigay sa kanya ni Aling Niding. "Hindi ko po alam kung dapat ba akong matakot o kabahan," sabi ni Lira habang tinititigan ang naninilaw na strap ng life jacket. "Para po akong nilalakad sa daang hindi ko kita." Umupo si Mang Hector sa tapat niya. "Normal lang yan, anak. Pero minsan, kahit hindi natin nakikita ang pupuntahan, kailangang humakbang pa rin. Kasi hindi natin alam. Baka ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa'yo." 8:00 ng umaga, dumating ang sasakyan ng mga ahente ng NBI. Isang kulay itim na van na may plakang pormal at pulidong uniforme ang mga nakasakay. May dala silang dokumento, ID at protective gear para kay Lira. "Ma'am, mula po ngayon, kayo ay nasa ilalim ng aming pansamantalang kustodiya. Hindi po ito aresto, kundi proteksyon. Kami po ay maglalakbay papuntang Maynila kung saan magkakaroon ng masusing profiling at cross-matching ng inyong fingerprint at DNA sa mga International Missing Persons Database." Maayos na sabi ng isa sa mga ahente habang inaabot kay Lira ang pirmahang dokumento. Hindi pa rin sanay si Lira sa formalidad. Pakiramdam niya, isa pa rin siyang simpleng dalagang gising sa putik ng bukid. Ngunit ngayon, tila itinutulak siya ng mundo pabalik sa buhay na matagal nang hindi niya maalala. Bago siya sumakay sa van, hinarap niya si Mang Hector. Ang matanda, bagamat pilit pinapakatatag, ay hindi maitago ang pamumuo ng luha sa gilid ng kanyang mata.
Salamat po sa lahat. Mahina ngunit buo ang tinig ni Lira. Hindi ko man po alam kung ano ang babalikang alaala. Pero kahit anong mangyari, kayo ang pinakaunang tumanggap sa akin. Kayo ang nagturo sa akin na kahit wala kang pangalan, may halaga ka. Hinawakan siya ni Mang Hector sa balikat at mariing tinitigan sa mata. Lira, kahit ano pang madiskubre mo, kahit saan ka mapunta, tandaan mo, hindi ka nawala, hindi ka basura, buhay ka. At sa bawat araw na ginugol mo rito, isa kang anak sa paningin ko. Pagkaupo ni Lira sa loob ng van at pag-andar ng sasakyan, napatingin si Mang Hector sa lumang taniman ng kamatis. Isang patak ng luha ang tumapo sa kanyang pisngi at kasabay nito ang isang malalim na buntong hininga. Hindi dahil sa lungkot lang, kundi dahil sa pag-asang sa pag-alis ni Lira, dala-dala niya ang buo niyang sarili. Sa Maynila, halos 5 oras ang biyahe. Tahimik lang si Lira sa buong biyahe. Pinagmamasdan ang mga kalsadang hindi pamilyar. Wala siyang maalala sa mga lugar. Wala ring kirot na nagpapahiwatig na dati na siyang narito. Ngunit habang nilalampasan nila ang mga billboard ng Chinese characters, ang ilang sulok ng lungsod ay parang may munting kurot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na para bang minsan na siyang dumaan doon kahit saglit lang. Pagdating nila sa isang ligtas na pasilidad na kontrolado ng NBI, sinalubong sila ng isang medical team. Doon ay isinagawa agad ang mga basic checks: dugo, pressure, height, weight, pati fingerprint scanning. Isang babaeng psychologist din ang kausap ni Lira na nagpaliwanag ng proseso. Lira, ang gagawin natin ngayon ay profiling. We will attempt to confirm your identity through DNA matching with several pending cases. One of which is Zhang Ailin, isang babaeng Chinese national na iniulat na nawawala sa isang yate sa Palawan. 2 taon na ang nakakalipas. Hindi siya agad nakapagsalita. Nakatingin lamang siya sa salamin ng kwarto, sinusuri ang sarili. Kapag po ba ako talaga yun, anong mangyayari sa akin? Tanong niya. Depende po sa resulta. Kung ikaw nga po si Ailin, may karapatan kang bumalik sa China kung gugustuhin mo. Pero dahil isa kang potential witness at biktima ng international trafficking, kailangan mo ring makipagtulungan sa investigasyon. May tiya ka rin daw po doon na nais kang makita. Pagkarinig ng tiya, hindi niya alam kung anong damdamin ang aangat. Tuwa, kaba o pangamba. Hindi pa man siya sigurado sa lahat. Parang napakalayo ng loob niya sa ideyang may pamilya siyang naghihintay sa ibang bansa. Kinagabihan, habang nasa safe room siya at iniikot ang paningin sa silid na puti, malinis at may malamig na hangin mula sa aircon, tila lalo siyang napalayo sa kubo ni Mang Hector. Wala ang amoy ng tuyong dayami, ng kinakalawang na kawali o ng sariwang tubig poso. Tahimik nga ang paligid pero ibang klase ang katahimikan, hindi yakap kundi tanikala. Kinabukasan, ipinasuri ang tattoo ni Lira sa isang espesyalistang forensic investigator. Doon inumpirma na ang simbolo ng dragon na nasa likod niya ay hindi lang basta design. Ito raw ay unique na identifier ng mga babaeng isinailalim sa isang trafficking syndicate na aktibo sa Southeast Asia, Europe at ilang bahagi ng Middle East. Lira, sabi ng investigator, you are one of the last survivors of Batch 17. Most of them disappeared without a trace. Kung hindi ka nahanap ni Mang Hector, malamang hindi ka na ring nakita ng mundo. Kasabay nito, inihain din ang resulta ng DNA test. Iyak. Tumugma ito sa genetic profile ni Zhang Ailin, isang nawawalang babae na may kaso ng human trafficking sa international records. Ayon sa opisyal na dokumento, siya ay may negosyanteng tiyahing sa Guangzhou, China, at isang nakababatang kapatid na patuloy siyang hinahanap. Nang ibalita ito kay Lira, tila tumigil ang oras. Kung ako nga siya, bakit wala akong nararamdaman? Mahinang tanong niya. Bakit parang mas kilala ko pa yung mga manok at tanim namin sa bukid kaysa sa pamilyang yan? Tumango ang ahente, parang inaasahan na ang ganitong reaksyon. Hindi mo kailangang pilitin. Ang alaala, hindi binabalik ng sapilitan. Pero kung sino ka ngayon, yan ang totoo. At ikaw ang pipili kung saan ka babalik. At sa gabing iyon, habang nakaupo si Lira sa tabi ng bintanang salamin,
nakatingin sa malalayong ilaw ng lungsod. Isang bagay ang natiyak niya. Hindi siya hinahanap para lamang ibalik sa nakaraan. Siya'y dapat ding hanapin ng sarili niya upang pumili kung saan siya babangon. At sa pusong nabuo sa ilalim ng pawis, putik at pagmamahal ng isang matandang magsasaka, buo ang sagot niya. Hindi na ako babalik kung saan ako sinaktan. Pupunta ako kung saan ako naging tao. Makalipas ang 2 linggo ng profiling, medical evaluations, psychological sessions at pakikipagpulong sa mga abogado at kinatawan ng Chinese Embassy, isang formal na liham ang ibinigay kay Lyra. Nakasaad dito ang kumpirmasyon ng kanyang pagkatao. Siya nga si Zhang Ailin, anak ng yumaong Chinese businessman na may malaking bahagi ng shares sa Haisheng Maritime Limited, ang kumpanyang pinaniniwalaang ginamit na pantakip ng isang sindikato ng human trafficking. Ang kanyang tiyahin, si Madam Zhang Hui, ay kasalukuyang CEO ng isa sa mga real estate firm sa Guangzhou. Ayon sa dokumento, simula nang mawala si Ailin, ipinahinto nito ang lahat ng social events at ginugol ang sariling kayamanan sa paghahanap ng pamangkin. Ngayon natiyak na si Lyra nga si Ailin. Siya ay itinuturing na legal na tagapagmana ng bahagi ng yaman ng pamilya Zhang. Pero ang pagkilala sa kanyang pagkatao ay hindi nagdulot ng gaanong kalaking tuwa kay Lyra. Sa halip, lalo siyang nalito. Mula sa pagiging isang babae na halos mawalan ng alaala, ngayon ay tinatanggap siyang bahagi ng isang mayamang angkan sa ibang bansa. Isang realidad na hindi niya maangkin. Sa kanyang puso, hindi siya si Ailin na lumaki sa marangyang bahay. Siya'y si Lyra, ang dalagang nagsimulang magtanim ng sili sa likod ng kubo ni Mang Hector, na natutong magsaing sa kahoy at nakahanap ng katahimikan sa ilalim ng punong mangga. "Ma'am, kailan po kayo babalik sa China?" tanong ng interpreter habang inaayos ang mga dokumento sa harap niya. "Hindi ko pa po alam," sagot ni Lyra. "Sa ngayon, gusto ko munang bumalik sa Palawan, sa lugar na kung saan ako unang nabuhay ulit." Hindi pumalag ang mga awtoridad, bagamat tila hindi karaniwang hakbang para sa isang biktima ng ganitong kalakihang kaso. Naintindihan nila ang hiling ni Lyra. Pinayagan siyang bumalik sa kondisyon na sasailalim pa rin siya sa regular na communication monitoring. Siya rin ay binigyan ng security protocol na may naka-assign na contact personnel sa kanilang rehiyon sakaling may pagbabanta sa kanyang seguridad. Sa pag-uwi ni Lyra, muli siyang sumakay ng van, ngunit ngayon hindi ito puno ng kaba gaya ng unang pag-alis niya. May kapayapaang dala ang bawat kilometro papalayo sa lungsod, dahil alam niyang sa dulo ng biyahe, nandoon ang taong hindi kailanmang nagtanong kung sino siya, kundi tinanggap siya sa kung sino siya ngayon. Pagkababa niya sa kanto ng barangay, sinalubong agad siya ng mga batang naglalaro ng habulan. "Ate Lyra, nandito ka na ulit!" sigaw ng isa habang kumakaway. Tila ba walang nagbago? Nang marating niya ang bakura ng kubo, nakita niya si Mang Hector na nakayuko at abalang pinapanday ang sirang gate na gawa sa kawayan. Medyo maputi na ang buhok nito ngayon at bahagyang kinakalawang na ang mga kukot palad. Ngunit nang marinig nito ang yabag ng pamilyar na paa, napatingin ito, napangiti. "Lyra." Tumakbo si Lyra at niyakap ang matanda ng mahigpit. Walang salita, walang paliwanag. Sa yakap na yon, nalusaw ang lahat ng galit, takot at pangunilila sa kanyang dibdib. "Akala ko hindi ka na babalik," ani Mang Hector habang pilit tinatago ang luha. "Hindi ko po kayang hindi bumalik. Dito po ako naging ako." Pumasok sila sa loob ng kubo na ngayon ay medyo inayos na. May bagong sapin ang papag, may bagong kurtina at ang mga halaman sa gilid ay lalo pang lumago. Sa gitna ng lamesa ay may isang pinggan ng pritong tuyo at tinadtad na kamatis. "Ako sana ang papuntahin sa bayan para sumundo sa iyo," ani Mang Hector habang ibinubuhos ang mainit na kape. Pero sabi ni Kap, "Sorpresa ka raw." "Hindi na po ako sorpresa, Mang Hector. Gusto ko lang pong iparamdam sa inyo na ako na ang pipili sa kung sino ako.
Hindi na ang mundo, hindi na ang alaala, kundi ako na mismo. Mula noon, tumira muli si Lyra sa kubo. Hindi niya itinakwil ang kanyang bagong nalaman. Tanggap niya na siya ay si Eileen. Ngunit para sa kanya, ang pangalang Lyra ang bumuo sa kanyang bagong pagkatao. Sa tulong ng ilang NGO, sinimulan niyang isulat ang kanyang karanasan at sumali sa mga kampanya laban sa human trafficking. Ngunit kahit sa bawat forum o panayam, palagi niyang sinasabi, hindi po lahat ng nawawala ay gustong bumalik sa pinanggalingan nila. Minsan, sa pagkawala natin, may mas masarap tayong matutuklasang tahanan. Si Mang Hector naman ay lalo pang tumatag ang respeto sa komunidad. Tinawag siyang ama ng liwanag, isang matandang magsasakang walang armas, walang diploma, ngunit may puso at tapang na hihigit pa sa lahat ng diploma sa mundo. Siya ang dahilan kung bakit nabuhay si Lyra hindi lamang sa katawan, kundi sa pagkatao. Isang gabi, habang sila ay nagkakape sa labas ng kubo, nakatiig sa mga bituin, nagtanong si Lyra, kung hindi niyo po ako natagpuan nung araw na yon, ano kaya ang ginagawa niyo ngayon? Napaisip si Mang Hector, tuminala sa langit sa kangumiti. Baka nagtatanim pa rin ng kamote. Baka umaasa pa rin na babalik si Arvin. Pero ngayong nandito ka, anak, kahit hindi bumalik ang anak ko, may dumating namang liwanag. Hindi po ba kayo nabigla nung nakita niyo ako? Basang-basa, walang malay, puno ng galos? Hindi, kasi sa unang tingin ko sa'yo, alam kong hindi ka panganib. Alam kong ikaw ay isang taong dapat tulungan. Tahimik, payapa. Ang alon ay banayad na humahaplos sa buhangin. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, magkatabi silang dalawa, hindi na bilang tagapagligtas at niligtas, kundi bilang 2 taong muling itinahi ng tadhana sa isang kwentong puno ng sugat, pananahimik at muling pagkabuhay. Hindi pa man ganap na nakabawi si Lyra mula sa biglaang paglalakbay pabalik ng Palawan, isang gabi na muling nagdilim ang kanyang mundo. Sa likod ng kanyang bagong buhay at ng payapang kubo na kanyang tinirhan, kasama si Mang Hector, may mga aninong nagtatago, mga aninong handang bumawi sa kanya sa pamamagitan ng karahasan. Muling nag-ulan ng malakas sa baryo, nagdilim ang langit, at ang mga alon ay parang nagmumurang higanti sa bawat hampas. Si Lyra ay natutulog ng mahimbing sa ilalim ng kumot. Ngunit sa isang iglap, ang katahimikan ay naputol ng malakas na sigaw sa labas. Si Mang Hector, na madalas ay may malay sa anumang kakaibang tunog, agad na bumangon. Kinuha niya ang itak, ang iisang sandata na matagal niyang kasama sa pagliligtas sa sarili, at mabilis na tumungo sa labas. Nakita niyang may 2 armadong lalaki na sinusubukang pumasok sa bahay. Ang mga mata ng isa ay puno ng galit, habang ang isa pa ay hawak ang isang baril na nakatutok sa pinto. "Bukas ang pinto, Lyra! Ilabas mo yan!" sigaw ng isa. Hindi pa man makalabas si Lyra, dumiretso si Mang Hector sa harap ng mga lalaki. "Hindi niyo siya makukuha! Hindi siya bahagi ng giyera niyo!" sigaw ng matanda habang tinutulak ang mga ito. Isang mabilis na galaw, nilabas ng isang lalaki ang baril at pinaputok ito. Mabilis na lumihis si Mang Hector, ngunit isang bala ang tumama sa kanyang tiyan. Napalunok siya ng malalim, pilit na itinulak si Lyra pabalik sa loob ng bahay. "Takbo, Lyra! Tumawag ka ng tulong!" halakhap ng isang lalaki bago sila tumakas. Sa loob ng bahay, halos hindi makapaniwala si Lyra sa nangyari. Nakita niya ang dugo ng matanda at para siyang pinunit ang sarili sa sakit. Ngunit hindi siya nawalan ng lakas. "Hindi ka iiwan, Mang Hector. Hindi kita papabayaan," ani Lyra habang hinahawakan ang kamay ng matanda. Dinala si Mang Hector sa pinakamalapit na ospital ng mga taga-baryo. Sa loob ng isang maliit na kwarto, pinahira ng mga doktor ang sugat at isinailalim siya sa operasyon. Sa kabila ng sakit, ang titig ni Mang Hector ay nananatiling matatag habang pinipilit hawakan ang kamay ni Lyra. "Mang Hector, kaya niyo po to. Kailangan niyo pong bumalik." Dasal ni Lyra,
habang hindi mapigilang maluha. Sa panahong iyon, bumawi rin ang lakas ni Lira mula sa mga tao sa baryo. Ang mga dating nagduda at nanghusga sa kanya ay nagsimula ng magbago ng tingin. Pinakita nilang suporta sa pamamagitan ng pagdalaw sa ospital, pagbibigay ng pagkain at pag-aalok ng tulong sa anumang paraan. Habang nagpapagaling si Mang Hector, tinipon nila ang ilang ebidensya mula sa insidente. Isinama ni Kapitan Mario ang testimonya ng mga saksi at ang report ng pulisiya. Malatas ang posibilidad na ang sindikatong yan ay nagbabalik upang habulin si Lira. Ani Kapitan Mario, dapat nating palakasin ang seguridad sa baryo at ipaalam ito sa mas mataas na ahensya. Samantala, unti-unting nagbukas ang mga labi ni Lira sa paglalahad ng kanyang mga alaala. Hindi ito kumpleto, ngunit nagkaroon na siya ng maliliit na piraso ng kwento tungkol sa mga taong nagdala sa kanya sa sitwasyong iyon. Isang kwento ng pang-aabuso, takot at pantataksil. Hindi ko po gustong maalala ang nakaraan, bulong niya minsan kay Mang Hector. Pero kailangan kong harapin para hindi na maulit sa iba. Hindi naglaon, dumating ang balita mula sa NBI na may mga naaresto na nilang lider ng sindikato sa human trafficking. Mga taong pinagdugtong-dugtong sa kaso ni Lira at iba pang nawawalang babae. Ang balitang iyon ay nagbigay ng pag-asa. Ngunit kasabay nito, ang takot na maaaring may mga kasama pa ang mga iyon na hindi pa nahuhuli. Isang gabi sa ospital, habang si Mang Hector ay nakahiga pa rin sa kama, dumating si Lira na may hawak na bulaklak mula sa taniman nila. Nais kong pasalamatan kayo, ani Lira habang inilalapit ang mga bulaklak. Hindi ko po kayo makakalimutan. Sa lahat ng ito, kayo ang naging tahanan ko. Ngumiti si Mang Hector. At ikaw naman ang naging ilaw ko sa madilim na gabi, anak. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, sa puso nila ay mayroong bagong pag-asa. Isang pag-asa na sa kabila ng madilim na mundo, may liwanag na patuloy na magpapakita. Isang pag-asa na hindi lamang tungkol sa nakaraan ni Lira, kundi sa kinabukasan na kanilang sabay na itatayo. Sa bawat paghilom ng sugat ni Mang Hector, sa bawat ngiti ni Lira na unti-unting bumabalik, nagsimula silang muli, magkasama sa isang mundo na puno ng mga hamon, ngunit higit sa lahat, puno ng pagmamahal at katatagan. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumalik ang sigla ni Mang Hector matapos ang operasyon at pag-aalaga ni Lira sa ospital. Bagamat hindi na siya kasing lakas tulad ng dati, ang kanyang espiritu ay hindi kailanman nanghina. Sa tulong ng mga gamot, pahinga at pagmamahal ng dalaga, dahan-dahan niyang naibalik ang kanyang lakad at ang lakas ng katawan. Pagdating nila sa kubo, isang bagong simula ang bumungad sa kanila. Mas malinis na ang paligid, mas maayos ang taniman at ang maliit na bahay ay may mga bagong gamit na galing sa tulong ng mga kapitbahay at barangay. Ngunit higit sa lahat, ang pagkakaibigan at pagmamahalan nila ay mas tumibay pa. Isang araw, habang nililinis ni Lira ang mga tanim na halaman sa likod, napansin niyang may napapasulyap si Mang Hector sa kanyang likod, ang tattoo na dati niyang tinatakot ipakita sa iba. Hindi mo na kailangang takpan yan, Lira, sabi ni Mang Hector habang lumalapit. Alam ko ang kwento ng marka mo at hindi yun hadlang para makita kita bilang anak. Sen, Lira, habang pinapahid ang kamay sa sahig. Parang pinipilit nitong sabihin sa akin na hindi ako karapat-dapat. Tumango si Mang Hector. Oo, ngunit yan ay bahagi ng iyong nakaraan. Hindi ng iyong pagkatao nang nagmahal kahit sa gitna ng kadiliman. Sa mga sumunod na linggo, sinimula ni Lira na mag-aral sa bayan. Sa tulong ng isang scholarship mula sa isang NGO na tumutulong sa mga biktima ng trafficking, nakapag-enroll siya sa kolehiyo upang pag-aralan ang social work. Ang kanyang layunin, makatulong sa mga kapwa-biktima upang makahanap sila ng liwanag at bagong buhay. Isang gabi, habang nag-aaral sa ilalim ng lampara sa kanilang kubo, tanong ni Lira kay Mang Hector, "Alam niyo po ba ang tungkol sa anak niyo?" Natahimik si Mang Hector at sa mga mata niya ay sumilay ang lungkot. Si Arvin,
Umalis siya para magtrabaho sa Maynila. Ilang taon na rin siyang nawala sa aking paningin. Pero kahit ganun, hindi ko siya kinalimutan. Bawat linggo, niluluto ko pa rin ang paborito niyang ulam, pritong galunggong at sinigang. Hindi ko man siya makita, naroon siya sa puso ko, napaluha si Lira. Parang ganito rin po ang pakiramdam ko, parang nawawala ako. Pero may mga taong naghihintay sa akin na hindi ko pa nakikilala. Isang araw, dumalaw si Kapitan Mario sa kubo. Narinig ko na pasok ka na sa kolehiyo, Lira. Mabuti yan. Kailangan ng bayan ang mga taong tulad mo, matapang at may malasakit. Nagpasalamat si Lira. Hindi ko po mararating ito kung hindi dahil kay Mang Hector at sa mga tao sa baryo. Sa mga gabi na tahimik, madalas silang nag-uusap ni Mang Hector tungkol sa mga pangarap at kinabukasan. Pinagsaluhan nila ang mga kwento ng kabataan, ang mga pag-asa sa simpleng buhay at ang pagnanais na makabuo ng isang mas magandang mundo para sa mga tulad nila. Sa isang gabing maliwanag ang buwan, habang sila ay magkasamang nakaupo sa ilalim ng punong mangga, inalok ni Mang Hector si Lira ng isang maliit na kahon. "Bukasin mo ito, anak," sabi niya habang iniabot ang kahon. Binuksan ni Lira ang kahon at nakita ang ilang lumang litrato kasama ang isang maamong larawan ng batang lalaki. Si Arvin. Anya si Mang Hector. Hindi na niya nakikita ang mundo natin, pero alam kong naririnig niya ang kwento mo. At alam kong mapapangiti siya kung malaman niyang naging anak siya ng lupa at kaibigan ng dagat. Napawi ang pagod ni Lira sa sandaling iyon, sa kabila ng mga sugat ng nakaraan, sa paglalakbay sa ngayon, at sa pangarap para sa bukas. Nahanap niya ang kahulugan ng tunay na pamilya, hindi lang sa dugo kundi sa pagtanggap, pagmamahal at panibagong pag-asa. Ang kubo ni Mang Hector ay hindi lang naging tahanan, kundi naging simbolo ng paglaya, pagkabuhay muli, at pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Sa puso nila, nagsimula ang isang bagong kwento. Isang kwento ng paghilom, ng pagtanggap, at higit sa lahat, ng walang katapusang pag-asa. Pagkatapos ng mga pagsubok na pinagdaanan ni Mang Hector at Lira, unti-unti nang nagsimula ang pagbabago sa kanilang buhay at sa kanilang paligid. Hindi na lamang sila basta matandang magsasaka at misteryosang dalaga. Naging simbolo sila ng pag-asa at tagumpay ng isang komunidad na puno ng pagsubok pero hindi sumusuko. Isang araw, may dumating na opisyal na may hawak na plake at sertipiko. Siya ay kinatawan ng lokal na pamahalaan na nagdadala ng balita ng pagkilala kay Mang Hector bilang isa sa mga gawad bayani ng Palawan. Isang parangal na ibinibigay sa mga ordinaryong tao na may hindi pangkaraniwang tapang at kabutihan. Para po ito kay Mang Hector bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan sa pagliligtas at pag-aalaga kay Lira at sa pagtulong niya sa buong barangay. Paliwanag ng opisyal habang iginagawad ang sertipiko. Hindi mapigilan ni Mang Hector ang kanyang ngiti at bahagyang luha. "Salamat po. Hindi ko ito magagawa kung wala si Lira at ang mga tao sa baryo. Si Lira naman ay naging bukal ng lakas para sa mga kabataan sa kanilang lugar. Sa tulong ng grant mula sa lokal na pamahalaan at mga NGO, nagsimula silang magpatayo ng eco farm. Ang taniman ni Mang Hector ay pinalawak at naging lugar ito kung saan tinuturuan ang mga kabataan ng organikong pagsasaka, pag-aalaga ng hayop at paggawa ng herbal medicine. Isang araw, habang nagtuturo si Lira sa mga estudyante sa loob ng eco farm, napansin niya si Mang Hector na nakatitig lamang mula sa malayo, may ngiting puno ng pagmamalaki. "Ito na ang bunga ng mga sakripisyo," sabi ni Lira sa sarili. "Hindi lang para sa amin, kundi para sa buong baryo." Nagbalita rin ang isang Chinese foundation tungkol sa pangyayaring ito. Dahil sa magandang epekto ng eco-farm at community program na pinangunahan ni Lira, nagpadala sila ng karagdagang pondo at suporta para mas mapalawak pa ang proyekto. "Nagpapasalamat kami na nahanap namin si Lira at siya'y naging inspirasyon sa marami," anang representante ng foundation sa isang maliit na pagtitipon sa barangay.
ngunit hindi ginamit ang pondong ito para lamang yumaman. Sa halip, ginamit nila ito upang makapagpatayo ng community center kung saan nagkakaroon ng mga seminar, health check-up at iba pang programa para sa kabutihan ng buong komunidad. Isa ring proyekto ang pagbubukas ng training center para sa mga dating biktima ng human trafficking at iba pang kababaihan na nais matuto ng mga bagong kasanayan upang magkaroon ng sariling kabuhayan. Hindi kami naglalayong maging yaman ang proyekto. Ang layunin namin ay makatulong at magbigay pag-asa, paliwanag ni Lyra sa isang seminar. Para kay Mang Hector, ang simpleng taniman na dati tanging pangsarili niyang pagkain lamang, ngayoy naging bukang liwayway ng pag-asa para sa lahat. Ito ang aking munting paraiso, sabi niya isang hapon habang pinagmamasdan ang mga batang nagtatanim sa paligid. Ang lupa, pinaghirapan natin, pero ang buhay kailangang pagtulungan. Bilang isang leader sa kanilang barangay, nagsimula si Mang Hector na mag-organisa ng mga programa para sa food security. Nakipagtulungan siya sa mga eksperto upang turuan ang mga lokal ng modernong pamamaraan ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop na angkop sa kalikasan ng kanilang lugar. Sa mga pagtitipon, madalas siyang tanungin ng mga kabataan kung paano niya napagtagumpayan ang lahat ng ito. Lagi niyang sinasabi na ang lihim ay ang pagiging matatag at ang pagtanggap sa mga taong handang tumulong. Kung wala si Lyra at kung wala kayo, hindi ko mararating ang mga pangarap na ito, ani Mang Hector, habang pinagmamasdan ang mga batang masiglang nagtatrabaho sa taniman. Sa buhay, hindi kailanman nag-iisa ang isang taong may puso. Dagdag niya. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nabuo ang isang mas malakas, mas matatag at mas mapagmahal na komunidad. Hindi na lamang sila basta mga tao sa isang baryo. Naging pamilya sila na nagtutulungan sa gitna ng hirap, nagdadamayan sa gitna ng unos at nagsisikap para sa mas magandang bukas. At sa gitna ng lahat, si Lyra at Mang Hector ang patunay na sa kabila ng madilim na nakaraan, mayroong liwanag na nagmumula sa puso ng kabutihan. Makalipas ang 2 taon, isang bagong yugto ang isinulat ni Lyra sa kanyang buhay. Matapos ang masusing pag-aaral at pagpupursige, natapos niya ang kolehiyo bilang iskolar ng isang NGO na tumutulong sa mga biktima ng human trafficking at pang-aabuso. Ang kursong social work na kanyang pinili ay hindi lamang para sa kanyang personal na paglaya, kundi para sa mga taong kagaya niya, mga biktima na naghahanap ng boses, hustisya at pag-asa. Isang araw, sa kanilang pagtatapos sa bayan, inanyayahan si Lyra upang magbigay ng talumpati. Habang nakatayo siya sa entablado, tiningnan niya ang mga mukha ng mga kaibigan, guro at maging si Mang Hector na naroroon bilang kanyang pinakamalaking taga-suporta. Hindi ko po makakalimutan ang araw na yon, panimula niya. Ang araw na inalok ako ni Mang Hector ng pangalan at tahanan. Hindi ko po inakala na mula sa pagiging isang babae na walang alaala, magiging bahagi ako ng isang pamilya. Pinawi niya ang luha sa mata at nagpatuloy. Para sa akin, ang tunay na kahulugan ng pamilya ay hindi nakabase sa dugo o pinanggalingan, kundi sa pagtanggap at pagmamahal. Habang siya'y nagsasalita, nakita niyang ngumiti si Mang Hector. Bahagyang pinalad ang mga mata. Sa mga sandaling iyon, naisip ni Lyra na ang simpleng kubo sa Palawan ay ang tunay niyang tahanan. Hindi lamang sa pisikal na lugar, kundi sa puso ng taong nagturo sa kanya ng pagmamahal at pagtanggap. Muling bumalik si Lyra sa Palawan upang ituloy ang kanyang paglilingkod bilang community trainer. Sa eco-farm na itinatag nila ni Mang Hector, nagsimula siyang magturo sa mga kabataan kung paano alagaan ang kalikasan, magtanim ng mga halamang gamot, at umunlad ng may disiplina at pagmamalasakit. Hindi lamang niyang tinuruan ang mga ito ng teknikal na kasanayan, kundi pati ng kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili at pag-asa sa kabila ng kahirapan. Lyra po ang pangalan ko. Palaging panimula niya sa bawat klase.
At nais kong malaman ninyo na kahit gaano man kayo kaliit o kahirap ang pinanggalingan, may halaga kayo. Samantala, si Mang Hector, kahit unti-unting humina na ang katawan dahil sa edad, ay nanatiling aktibo. Pinasa na niya ang pamamahala ng taniman sa ilang kabataan, ngunit nanatili siyang gabay at inspirasyon ng komunidad. Sa kanyang mga salita, madalas niyang itinuturo ang kahalagahan ng pagtitiyaga at pagmamahal sa lupang pinagmulayan. Isang araw, habang nag-aalaga sila ng mga bagong tanim, tinanong ni Lyra si Mang Hector, "Ano po ang nais ninyong iwan sa akin, Mang Hector?" Napahinto ang matanda, tumitig sa mga tanim na unti-unting lumalago, saka sumagot, "Nais kong malaman mo na sa kabila ng lahat, ang lupa at dagat ay mananatiling tahanan mo. Ang buhay ay paglalakbay, puno ng pagsubok, ngunit punong-puno rin ng biyaya. Higit sa lahat, nais kong malaman mo na hindi ka nag-iisa." "Salamat po," sagot ni Lyra. Hindi maitatangging lumalalim ang damdamin niya sa matanda. Ngunit ang bagong simula ni Lyra ay hindi naging madali. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, may mga panibagong hamon na sumusubok sa kanyang lakas ng loob. Sa kanyang pagiging consultant sa Regional Task Force kontra Trafficking, naranasan niya ang mga pangamba, pagbabanta at ang kabigatan ng paghawak ng mga sugat ng iba. "Lyra, hindi mo kailangang mag-isa sa laban na to," sabi ni isang kasamahan sa trabaho habang nagkakape sila sa isang opisina. "Nandito kami para sumuporta." "Alam ko," sagot niya habang tinitigan ang mga larawan ng mga biktima sa dingding. "Pero minsan, nakakatakot, lalo na kapag natatandaan mo ang sarili mong kwento." Isang gabing malamig sa Palawan, habang nakaupo sila ni Mang Hector sa ilalim ng bituin, inamin ni Lyra ang mga takot at pangarap. Nakakatakot na isipin na kahit matapos ang lahat, may mga sugat na hindi mo na mabubura, aniya. Pero may mga sugat na ang paghilom ay simula ng bagong buhay, sagot ni Mang Hector. Sa bawat patak ng ulan, sa bawat araw na lumilipas, may panibagong lakas na lumalabas sa iyo. Hindi nagtagal, naging bahagi na rin si Lyra ng pag-organisa ng mga community outreach programs na naglalayong turuan ang mga mahihirap na kabataan tungkol sa kanilang karapatan at mga paraan upang makaiwas sa mga panganib ng trafficking. Sa kanyang mga seminar, madalas niyang ibahagi ang kanyang kwento, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babae na muling tumindig at nagmahal, na pumili ng liwanag sa gitna ng dilim. "Hindi mo kailangang maging biktima magpakailanman," wika niya sa isang grupo ng kabataan. "Ang pinakamahalaga ay ang iyong lakas na bumangon, magpatawad at magpatuloy." Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nabuo ang isang mas matatag na samahan ng mga kabataan at matatanda. Ang Eco Farm ay naging sentro ng pag-asa. Isang lugar kung saan hindi lamang tanim ang lumalago, kundi pati ang mga pangarap ng bawat isa. Habang tumitibay ang komunidad, si Mang Hector ay patuloy na nagbibigay ng aral at inspirasyon. Kahit hindi na siya kasing lakas noon, ang kanyang karanasan at pagmamahal ay naging ilaw sa mga bagong henerasyon. At sa puso ni Lyra, nahanap niya ang tunay na kahulugan ng tahanan, isang lugar kung saan siya'y minahal, hindi dahil sa kanyang nakaraan, kundi dahil sa kung sino siya ngayon. Lumipas ang mga taon, at ang munting baryo sa tabing dagat ay patuloy na yumabong sa pag-asa at bagong buhay. Si Lyra, mula sa isang misteryosong dalagang inanod sa dalampasigan, ay naging ilaw ng komunidad, isang dalagang nagsisilbing simbolo ng katatagan, pagbabago at pagmamahal. Si Mang Hector, ang matandang magsasaka na nagsilbing kanyang gabay, ay patuloy na nangaral at nagturo ng kahalagahan ng lupa, pamilya at pagkakaibigan. Sa ika-70 arawan ni Mang Hector, nagtipon-tipon ang buong baryo upang ipagdiwang ang araw na iyon. Sa ilalim ng malalawak na punong mangga, naglagay sila ng maiksing entablado kung saan magkakaroon ng mga simpleng programa. Si Lyra ang isa sa mga tumindig upang magbigay ng mensahe sa harap ng mga tao. Mga kaibigan, kapitbahay, mga dating natulungan,
at mga kabataang naging tagasunod ng kanilang mga proyekto. Hari ng araw po tayo ngayon, panimula ni Lyra habang nakangiti. At sa araw na ito, nais kong ibahagi ang kwento ng isang alon na dumating sa buhay namin upang magdala ng pagbabago. Lumapit siya sa gitna ng entablado at ipinakita ang lumang life jacket na noon pa man ay itinago ni Mang Hector. Ang liwanag mula sa mga lampara ay naglalaro sa mga pilas at batik nito. Ang life jacket na ito ay hindi lamang pananggalang sa tubig. Ito rin ay simbolo ng pag-asa. Pag-asa na ahit sa pinakamadilim na bahagi ng dagat, may bukang liwayway. Ang alon na nagdulak kay Lila sa aming buhay ay isang paalala na sa bawat pag-ikot ng mundo, may pagkakataon tayong bumangon at magbagong buhay. Pumalakpak ang mga tao habang si Lyra ay bumalik sa kanyang upuan. Habang nakaupo siya, napansin niyang tumingin si Mang Hector sa kanya na may mapagmahal na ngiti. Matapos ang programa, nilibot nila ang baryo. Pinuntahan nila ang taniman, ang mga bagong pasilidad, at ang mga kabataan na nagsasanay sa eco-farm. Sa bawat ngiti, sa bawat kamay na kumakaway, ramdam nila ang bunga ng kanilang mamasakripisyo. Isang buhay na hindi na lamang para sa kanila, kundi para sa susunod na henerasyon. Isang gabi, habang sila ay magkasamang nakaupo sa tabing dagat, nilingon ni Lyra si Mang Hector. Alam mo po, Mang Hector, kung wala kayo, hindi ko mararating ito. Salamat po sa pagtanggap, sa pagtulong at sa pagmamahal. Humawak si Mang Hector sa kamay ni Lyra. Salamat din sa'yo, anak. Hindi ako naging ganito kung wala ka. Dito sa kubo natin, dito ko naranasan ang tunay na kahulugan ng pamilya. Tahimik silang nanatili sa tabi ng dagat. Ang mga alon ay mahinahong humahaplos sa buhangin, parang mga kamay na nag-aalaga sa kanila. Lyra, sabi ni Mang Hector sa wakas, ang buhay ay tulad ng alon. May mga pagsubok, may mga bagyong dumarating. Ngunit sa huli, ang mahalaga ay ang lakas ng loob na bumangon at patuloy na lumaban. Ngumiti si Lyra. Hindi ko po makakalimutan ang araw na inanod ako sa buhay niyo. Dito ko nahanap ang sarili ko, hindi lamang bilang Lyra, kundi bilang isang tao na may pag-asa, pagmamahal at layunin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, magkasama silang nanatili, hawak kamay, habang ang dagat ay patuloy na umaalon. Isang alaala ng kahapon, isang pangako para sa bukas.